Paglalako ng sampagita ang ginawang hanap buhay ng magkapatid na Benjo at Benoy. Yun na ang isa sa kinabubuhay nila mula nang mamatay ang kanilang ina. Habang ang kanilang ama naman ay nalulong sa sugal at alak. Mahirap lamang ang kanilang buhay. Hindi palagi ay meron silang kinikita. Pero sa kalagitnaan ng kanilang paghihikahos, isang lihim pa ng isang baryo na nadaanan nila ang kanilang matutuklasan. Malalaman nila na meron palang isang lugar dun sa kanila na talagang pinamumugaran ng aswang. At doon pa sila madalas na magtinda ng sampagita. Nagtataka sila noon kung bakit hindi sila ginagalaw ng mga aswang. Kalaunan ay malalaman nila kung bakit. Ganoon pa man, magkakaroon pa rin ng kaguluhan kahit pilit na sinasabi ng magkapatid na hindi masasama ang mga aswang. Magiging maraha sa mga manunugis na siya namang ikagagalit ng mga aswang. Hindi na mapipigilan ng magkapatid ang mangyayaring gulo. Bagay na magiging dahilan ng pagkawala ng maraming buhay. Ano nga kaya ang mangyayari sa kanilang lupang sinilangan? Dadanak nga ba ng dugo rito o maaari pa itong makuha sa mabuting usapan? Ano nga kaya ang magiging papel ng dalawang magkapatid para sa kapayapaan? Abangan ang mga kasagutan dito lang sa ating nag-iisang channel, ang numero 1 sa lahat, ang mga kwento ni Kabanong. Taob na naman ang kaldero at nakakalat pa ito sa sahig nang makabalik na ng bahay ang magkapatid na Benjo at Benoy. Pagdating nila sa loob ng bahay, nakita nila ang amang si Douglas na nakasimangot na naman. Himalang hindi ito nakainom. Pero base sa itsura ng mukha nito, mukhang natalo na naman ito sa sugal. Wala na naman kanin. Ano na naman bang ginawa niyong dalawa, ha? Naglako kami ng sampagita, tay, at saka umextra sa kung ano-ano. Hindi ba ang sabi ko? Tigilan niyo na yung ginagawa ninyo. May trabaho naman ako, ah. Baka sabihin pa ng iba dyan, pinababaya ako kayo rito. Dumito kayo sa bahay para may mag-asikaso rito. Yun na lang ang magiging silbi niyo sa akin. Kasi tay, hindi naman araw-araw may kita kayo eh. Kapag hindi kami nagtrabaho at kapag wala rin kayong kita, edi wala tayong kakaining 3. Abat, minamalit mo ba ang trabaho ko, Benjo? Hindi naman po sa ganun, tay. Sinasabi ko lang po yung totoong nangyayari. Kaya nga po kami nagtrabaho para kahit na papano nakakatulong kami sa gastusin. Ay tapos ano? Machichismis na naman ako sa labas na babaya akong magulang sa inyo. Totoo naman po Kasi kung hindi mo kami pinababayaan, hindi naman kami makakaisip na magtrabaho Mas marami ka bang sinasayang na pera sa sugal kaysa sa amin. Abat! Tama na po, tay. Huwag niyo na pong saktan ng kuya. Ang kapal ng mukha mo magsalita ng ganyan, ah. Bakit? May alam ka ba sa lahat ng paghihirap ko? Anong pakialam mo kung nagsusugal ako? Pera niyo ba ginagamit ko? Oo, pera namin. Nung nakaraan, wala yung iniipon namin ni Benoy. Kinuha niyo para gawing pangsugal. Abat, tarantado ka! Ang lakas mo mambintang, ah! Totoo naman Nakita ko yung pitaka namin nasa kwarto nyo. Kinuha nyo, pinangsugal nyo. Wala kayong awa sa amin. Pinaghirapan namin yun Ilang araw kami naglalako tapos isusugal nyo lang. Anong klase nga kayo? Manahimik! Sige, saktan nyo ako. Saktan nyo kami. Susumbong na kita sa polis kapag ginawa mo yan. Wala ka nang magandang naidudulot sa amin magkapatid. Puro ka nalang sakit ng ulo. Wala nang nawala si nanay Pinababayaan mo na kami. Nagkaganya ka na. Hindi lang naman ikaw ang nawalan Pareho lang naman tayo. Pero ang pagkakaiba lang natin, kaming dalawa ni Benoy, pinipilit namin magsumikap sa buhay. Kasi wala na kami maasahan sa inyo na dapat kayo ang unang taong masasandalan namin Kasi kayo na lang ang meron kami. Hindi nakapagsalita ang matandang si Douglas. Nung mga sandaling yon, hindi niya inakalang magkakaroon na ng lakas ng loob ang binatang si Benjo na pakawala ng mga salitang hindi niya magugustuhan. Kinuha na lamang nito ang kaldero sa lapag at padabog na binagsak sa lamesa. Mabuti ba magsaing na lang kayo? Lumabas ng bahay ang kanilang ama. Hindi na lamang yon sinundan ni Benjo kahit na gustong gusto niyang patulan ng ama.
Bumuntong hininga na lamang ang binata at saka naupo sa gilid. Kuya, bakit po ganun sa atin si tatay? Hindi niya po ba tayo mahal? Mahal tayo ni tatay, pero naliligaw lang siya ng landas. Hayaan mo na. Ang mahalaga, nandito naman ako para sa'yo. Di naman kita pababayaan eh. Kuya, gusto ko na po makita si nanay. Namimiss ko na siya eh. Si tatay kasi lagi na lang galit sa atin. Kung nasan man si nanay ngayon, alam kong binabantayan niya tayo. Kaya ikaw magpapakabait ka lang. Huwag kang gagaya kay tatay. Huwag magsusugal kasi masama yun. Opo, kuya. Kayo po ang gagayahin ko kasi kayo po ang idol ko eh. Sus, nambola ka pa. Ang mabuti pa, bumili ka na lang ng bigas kay Aling Wanda para naman makapagsaing na tayo. Alam ko nagugutom ka na rin eh. Agad na lumabas ang batang si Benoy. Napapahawak naman sa pisngi ang binatang si Benjo. Malakas ang sampal na natanggap niya sa kanyang ama. Kaya naman, kahit ilang minuto na ang nakalipas, ramdam na ramdam niya pa rin ang palad ng ama sa pisngi niya. Nilinis na lamang ni Benjo ang mga nagkalat na kanin sa sahig. Napapabuntong hininga na lamang siya dahil sa paulit-ulit na nangyayari sa bahay nila. Kung siya nga lang ang masusunod, matagal na niyang iniwan ng ama nila. Pero alam naman niyang hindi yun gusto ng kanyang kapatid. Hindi naman kasi dating gano'n ang kanilang ama. Maayos naman ito noon. Hindi man ito sweet sa kanila, pero hindi ito madalas magalit. Mahinahon nitong nakakausap at hindi nagbabarumbado. Nagbago lang talaga ang lahat nang mawala ang kanilang ina dahil sa sakit na cancer sa dibdib. Makalipas ang ilang sandali ay nakapagsaing na rin sila. Nailuto na rin ni Benjo ang mga natitirang ulam nila. Pagbalik ng kanilang ama, sabay-sabay na silang kumain. Hindi nagsasalita si Mang Douglas. Parang nagmamadali nga itong kumain dahil wala pang 5 minuto, tumayo na ulit ito at kinuha ang nakasabit na jacket sa pintuan. Sana naman po kayo pupunta. Huwag mo akong pakialaman. Asikasuhin mo lang yung kapatid mo. Manahimik ka baka masampal na naman kita. Huwag kayong masyadong papagabi Anong huwag masyadong papagabi? Gabi na Padabog na lumabas at sinarado ni Mang Douglas ang pinto. Hindi na lamang inintindi ng magkapatid ng kanilang ama. Itinuon na lamang nila ang atensyon sa kinakain. Matapos yon, inihanda na nila ang kanilang tutulugan. Sa maliit at yari sa kawayan na sala nila, natulog ang dalawa. Naglatag lang sila ng abanikong banig at iisang unan. Nauna nang nakatulog ang batang si Benoy, habang si Benjo ay nakatulala pa rin. Naiisip niya ang inaalok sa kanyang trabaho ng tito ng kaibigan niya. Trabaho yun sa Maynila na kung saan mas malaki ang kinikita kumpara sa pag-extra-extra niya at pagtitinda ng kung ano-ano. Pero hindi niya pa rin kayang iwan si Benoy. Alam niyang kapag nagkahiwalay silang dalawa, magiging kawawa ang kalagayan nito. Umiling-iling na lamang ang binata at pilit na inaalis ang ideyang yun sa utak niya. Itutuon na lamang niya ang atensyon sa mga raket niya. Kahit na hindi naman kalakihan ng sahod, ang mahalaga naman sa kanya ay magkasama sila ng kapatid. Kinabukasan ay maagang nagising ang magkapatid para ihanda ang sampagita na galing kay Aling Wanda. Si Aling Wanda ang nagsusuplay sa kanila ng sampagita na araw-araw nilang inilalako sa kung saan-saan. Meron akong pinasobra dyan para naman kahit papaano malaki ang tubo ninyo. Maraming salamat po, Aling Wanda. Malaking tulong po sa amin yung magiging sobra kapag naubos na po ito. Idagdag niyo sa ipon ninyo. Alam niyo naman na mahirap ang buhay, lalo na kapag wala kang madudukot. Yung ipon po namin, kinuha na ni tatay, tapos... Uy, Benoy! Ano ka ba? Sinabi mo pa. Kinuha ng tatay niyo ang ipon niyong dalawa. Abay, pambihira naman talaga, oo.
Nasa na ba yung Douglas na yan? Huwag niyo na po siyang intindihin. Ayos lang naman. Hindi! Sira ulo tong tatay ninyo. Kaya ko nga kayo pinagtitinda ng sampagita para makapag-ipon at may sarili kayong pera. Ay, Douglas! Lintik kang matanda ka, ha? Pumasok ng kanilang bahay ang matandang si Wanda. Naabutan ng matandang babae ang kanilang ama na nakahilata sa papag. Agad na pinalo ni Aling Wanda si Mang Douglas sa paa gamit ng tsinelas. Ano ba, Wanda? Bakit ka ba narito sa bahay namin? At bakit ka nang iistorbo ng tulog? Ang kapal na mukha mo! Ano itong sinasabi ng dalawa na kinuha mo raw yung pera nila at pinangsugal mo pa? Hindi ka na nahiya sa dalawang ito? Wala na ba talagang kahihiya na meron sa katawan mo? Bakit ka ba nakikialam? Parte ka ba ng pamilyang to? Hindi ako parte ng pamilya, pero matalik na kaibigan ko si Nida. Hindi ko kayang isipin na ginaganito mo ang anak ng matalik kong kaibigan. Kaya ikaw ayusin mo ang buhay mo. Kasi kapag ako napuno sa iyo, Douglas, ipapadampot na talaga kita sa pulis. Hindi na nakapagsalita ang matandang lalaki. Naramdaman na kasi nitong tila seryoso si Aling Wanda sa sinasabi nito. Hindi na naman kasi lingid sa kaalaman nila na kayang-kayang gawin yun ni Aling Wanda. Marami kasi itong koneksyon sa kanilang lugar. Gawa nga ng anak nito ay pulis din sa bayan. Ibalik mo ang pera ng dalawang ito kasi kung hindi, ipapakulong kita sa kasong pagnanakaw. Naintindihan mo ba ako, Douglas? Oo na. Napakapakilamera mo talaga. Kung hindi kayang magsalita ng dalawang anak mo, ako magsasalita para sa kanila. Salamat ka na nga lang at nagmana sila sa nanay nila. Kung naging masama rin ang ugali nila katulad mo, baka pinabayaan ka na lang nilang mag-isa sa buhay. Wala nang salitang lumabas sa bibig ng matandang si Douglas. Tila nasampal ito na matatalim na salita ni Aling Wanda. Matapos ang pag-uusap na yon, umalis na rin ang magkapatid para simulan ang pagtitinda ng sampagita. Habang naglalakad, may nakasalpak pang lollipop sa bibig ng batang si Benoy. Kuya, marami kuya tayong mabibenta ngayon? Siguro naman marami-rami. Sa pagkakaalam ko kasi, besa na sa Barrio 3. Sa Barrio 3 tayo pupunta, kuya. Di ba sabi nila, sa Barrio 3 daw may nakikitang aswang? Napangiti si Benjo. Hindi niya kasi inaasahan na magagawa pang maalala ni Benoy ang bagay na yon. 3 taon na kasi ang lumipas mula nung kumalat sa baryong yon ang kwentong aswang. Pero wala namang naging matibay na ebidensya na meron ng aswang doon. Pero lahat naman ng tao sa kanila ay naniniwalang kasama pa rin ng tao ang mga aswang sa mundong ito. Uy, ano ka ba, Benoy? Matagal nang usapin yun Pero wala namang napatunayan na meron ng aswang doon. Baka nagkamali lang sila. Pero naniniwala ko ba, kuya, sa aswang na totoo sila? Benoy, ang mga aswang, marami pa tayong hindi natutuklasan sa mundong ito Kaya tingin ko, hindi naman malabong totoo nga sila. Sa ngayon, hayaan mo na muna yun. Ang mahalaga ngayon maraming pasobrang sampagita si Aling Wanda. Maraming mapupunta sa atin. Ganado ang magkapatid ng mga sandaling yon. Pagdating nila sa Barrio 3, nakita nilang ang dami ng tao sa labas kahit na tanghali pa lang. Kaya naman, marami agad silang nabenta na sampagita. Halos kumalahati agad ang hawak-hawak nilang dalawa. Nang makaramdam ng gutom, umupo sila sa gilid. Sabay nilang kinain ang binigay sa kanilang puto ng nadaanan nilang bakuran. Anip, kuya. Buti dito ang daming mababait, no? Parang si Aling Wanda lang yata ang mabait nun sa atin, Marami rin namang mababait sa atin. Hindi lang talaga natin nakikita. Makalipas pa ang ilang oras ay naubos na rin ang kanilang mga paninda. Inabot na sila ng gabi sa baryong yon. Uuwi na sana sila pero kailangan pa nilang hanapin ang sisiw na binili ni Benoy. Nakatakas kasi yun at tumakbo palayo. Kuya,
Kailangan ko sumanap ha. Kawawa naman siya eh. Baka masagasahan siya sa kalsada o kaya baka kainin siya ng pusa. Pambira naman talagang sisiw yan, oh. Saan mo ba kasi nakitang tumakbo? Doon! Papunta doon oh! Tinumbok nila ang direksyon na sinasabi ni Benoy. Narinig nila ang tunog ng sisiw kaya mas lalo silang nagkaroon ng dahilan para magpatuloy. Matalas ang mata ni Benoy kaya kahit medyo madilim, nakita nito ang sisiw na tumakbo papasok ng kagubatan. Dali-dali silang tumungo roon. Hanggang sa hindi na nga nila namalayan na unti-unti na pala silang napapalayo. Nasa kalagitnaan na sila ng gubat nang mahuli na nila ang sisiw. Ikaw pasaway ka Bakit mo kami pinahabol Sinuyod ni Benjo ng tingin ang buong paligid. Nakakaramdam ng kaba ang binata dahil sa posibilidad na merong ahas na tumuklaw sa kanila. Aalis na sana sila roon nang biglang may narinig silang tinig ng matanda na parabang nahihirapan. Tinig yun ng isang matandang lalaki. Humihingi ng tulong sa kanila. Kahit na nakakaramdam ng kaunting kaba at pagkailang dahil sa lugar, Tutulungan ba natin ang naririnig natin, kuya? Oo, baka mamaya kailangan na kailangan niya ng tulong natin. Hinanap nila kung saan nagmumula ang boses ng matandang lalaki. Kakalakad nila, nahanap nila ito sa likuran ng puno. Nakasandal, sugatan ng buong katawan. Hindi na makagalaw. Ano pong nangyari sa inyo? Bakit ang daming sugat ng buo nyo katawan? May nakaaway po ba kayo? Pakiusap. Kunin niyo sa bulsa ko ang itim na tela na may laman na itim na bato. Isubo niyo sa bibig ko. Hindi ko maigalaw ang buong katawan ko. Itim na tela na may itim na bato? Agad-agad na kinapa ni Benjo ang bulsa na matanda. Nakuha niya nga roon ang sinasabi nito. Hindi man alam ng dalawa kung para saan ang itim na bato, pero isinalpak niya pa rin yon sa bibig na matanda. Nilunok yun ng matanda at sandaling huminga ng malalim. Mga ilang sandali lang nawala na rin ang hingal na matanda. Nakita nilang naigagalaw na rin ito ang kanyang mga kamay. Kaya naman nakahinga na rin ng maluwag ang magkapatid. Ano pong nangyari sa inyo? Bakit ang dami niyo pong sugat? Inatake ako ng mabagis na hayop habang naghahanap ako ng mga halamang gamot. Bakit po kayo naghahanap ng halamang gamot? Albularyo po ba kayo? Oo, isa akong albularyo. Pero ayos na ba talaga kayo? Masakit pa rin ang mga hiwa ko sa katawan at braso. Pero kakayanin ko naman na. Namanhid lang talaga ang buong katawan ko kanina dahil sa kirot. Teka, ano bang pangalan ninyong dalawa? Bakit kayo nasa kagubatan ng ganitong oras? Ako nga po pala si Benjo. Ito naman po ang kapatid kong si Benoy. Yung alagang sisiw po kasi nitong kapatid ko, hinabol namin hanggang sa makarating kami dito sa kagubatan. Diyos ko, salamat naman sa sisiw na yan. Kung hindi dahil sa sisiw na yan baka wala nang nakakita sa akin dito. Baka patay na ako kanina pa. Sa susunod po, mag-iingat kayo. Masyado pong malawak ang gubat Hindi po natin alam kung anong klaseng mga hayop na pwedeng umatake sa atin. Kagaya na lang ng alin, ng aswang. Natahimik ang magkapatid. Kung nakikita lang siguro ni Mang Karyo ang mukha nito, malamang sa malamang ay makikita nito ang kaba ng dalawa. Biro lang. Ay nako. Teka, pwede niyo ba akong tulungan makatayo? Inalalayan ni Benjo at Benoy ang matanda. Parang gegewang-gewang pa ito, kaya inalalayan nila itong makalakad. Ihatid na lang po namin kayo sa inyo. Nako, hindi na. Makakaabala pa ako. Isa pa, masyado nang madilim sa gubat. Kakayanin ko namang maglakad na mag-isa. Hindi ho. Kagagaling nyo lang po kanina sa matinding kirot Paano kapag umatake na naman?
O kaya, papaano kung yung sunod na umatake yung umatake sa iyo ngayon? Maraming salamat sa kabutihan, iho. Pero hindi na nila ako aatakihin. Pero kung gusto nyo talaga ako ihatid, ihatid nyo na lang ako sa kalsada. Itong daan pag diniretso natin, doon nyo na lang ako ihatid. Tumango na lamang si Benjo. Pinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad. Hanggang sa marating na nga nila ang sinasabi ng matanda. Huminto na sila habang ang matanda naman tumawid na rin patungo sa kabilang kalsada. Pero bago ito pumasok ulit sa kagubatan, gumiti ito at nagpasalamat. Maraming salamat sa inyong dalawa. Isang buong angka ang iniligtas ninyo. Ngayon ko napatunayan na talaga palang may mga taong mabubuti. Balang araw, makakabawi rin ako sa inyo. Noong mga sandaling yon, saka lamang nagtaka ang binatang si Benjo. Sa pagkakaalam niya kasi, tao lang din naman ang mga albularyo. Hindi niya magawang isipin kung papaanong kinaya na matanda ang maraming sugat sa katawan. Nagtaka rin siya kung anong itim na bato na nilunok ng matanda. Tingin niya kasi, ang batong yon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng lakas si Mang Carrion. Kuya, hindi natin nalaman yung pangalan niya. Kaya nga nawala rin kasi sa isip ko Pero ayos na yun. Ang mahalaga, ayos na siya. At sana lang makabalik siya sa kung saan man siya galing. Nakaalis naman ang kagubatan ng dalawa. Nakasakay na rin ng tricycle para makauwi. Pagdating nila ng kanilang bahay, sa labas pa lang ay naririnig na nila ang ingay sa loob. Inimbita na naman kasi ng kanilang ama ang mga barkada nito para mag-inuman. Kaya naman wala silang choice kundi ang tumambay na lang sa labas habang naghihintay na matapos sa mga yon. Kuya, kung pumunta kaya tayo kay Aling Wanda, baka umaga pa matapos yung mga yan Wag na, nakakahiya naman. Di ba ibibigay din naman natin sa kanya yung pera? Bukas na lang, baka nagpapahinga na rin yung tao ngayon. Ang gara kasing tatay Ang liit na nga ng bahay natin, nagpapapunta pa ng mga bisita sa loob. Hayaan mo na, kapag nakaipon tayo ng malaking pera, bibili na tayo ng sarili nating bahay para hindi na tayo naabala kapag magpapahinga tayo. Inabot ng madaling araw bago matapos ang pag-iinom ng kanilang ama. Nakatulog na nga ang batang si Benoy. Binuhat na lamang ito ni Benjo papasok ng kanilang bahay. Inabutan nila matandang si Mang Douglas na nakabulagta sa lapag. Malakas ang hilik nito. Sandaling nilinis na muna ni Benjo ang mga kalat at saka sila naglatag ng banig. Dahil kahit na kailan, wala talagang pakialam sa kanila ang kanilang tatay kung mapuyat sila o hindi. Kinabukasan, kinuha agad nila ang paninda mula kay Aling Wanda. Araw ng linggo noon, kaya nagmamadali silang tumungo sa simbahan. Pagdating nila roon, maaga pa lang ay marami ng tao. Marami kagad silang nabenta. At habang nagpapahinga sa gilid, nakita nila ang kanyang kaibigan na si Jojo at agad naman itong lumapit sa kanila. Pre, long time no see Uy, pinagsasabi mong nung nakaraan lang nagkita pa tayo. Ano bang gagawin mo rito? Mukha namang hindi ka magsisimba Magsisimba nga sana ako. Kaso yung kasama kong magsimba hindi na makakarating. Kakainis nga Magsisimba ka? Ganyan ang suot mo? Sino ba yun? Basta, hindi mo to kilala. Puro ka nalang babae. Bumili ka na lang kaya sa amin para matuwa naman ako sa'yo. O nga po, Kuya Jojo. Bili ka na sa amin. Para naman may ambag ka sa buhay ni Kuya Benjo. Aba, sira ulo tong kapatid mo O na, bibili na ako. Sakto, wala na kaming sampagita sa altar namin Bigyan mo ako 5. 5? O to, yan. Yan ang gusto ko sa'yo Ano? May gusto ka sa akin? Baliw! Natapos ang misa, paglabas ng mga tao ay agad na naubos ang kanilang panindang sampagita.
Dahil dito, mas maaga silang makakauwi ng kanilang bahay. Wala pang tanghalian ay wala na silang gagawin. Gusto pa sana ni Benjo na umextra pa sa ibang trabaho para may pandagdag. Pero mas minabuti na lamang niyang samahan ng kanyang kapatid sa bahay. Nagluto na lamang siya ng makakain nila. Ang ama nila, wala na sa bahay nung mga sandaling yon. Sa pagkakaalam ni Benjo, may pinuntahan na naman itong sabungan. Habang nagluluto si Benjo, dumating si Aling Wanda. May dala-dala itong kakanin. Naka, Benjo, halika nga rito. Kunin mo na itong tira. Hindi naubos kanina eh. Pero marami-rami pa ho ito ah. Hayaan mo na. Kunin mo na. Pangmerienda nyo na lamang mamaya ng kapatid mo. Nako, maraming salamat po Aling Wanda. Napakabait niyo talaga sa amin lagi. Nako, wala ito. Nangako ko sa nanay nyo nung nabubuhay pa siya na kapag nawala siya, titingnan ko kayo palagi at siyempre, tutulungan ko na rin kayo. Ay, siya nga pala. Bago ko makalimutan, kunin mo ito. Dumukot ang matandang babae ng 2 rosaryo. Isang kulay itim at isang kulay puti. Binigay nito sa binata ang 2 yun. Maraming salamat po dito. Hindi lang yan basta rosaryo, ha? Palagi niyong dadalhin at isusuot yan. Sabi ng napagbilhan ko niyan mabisang pangontra daw yan sa mga aswang. Sa narinig ni Benjo ay nagsalubong ang kilay niya. Medyo napaisip siya sa sinabi ni Aling Wanda. Nitong mga nakaraang sandali kasi, ilang beses na niyang narinig ang tungkol sa mga aswang. Ano po? Mga aswang po? Alam mo kasi, hindi ko alam kung totoo itong kumakaalat na chismis, ha? Meron na raw kasing aswang dito sa atin. Lalaking aswang. Binata raw tapos gwapo. Tapos, nangunguha raw ng magagandang babae. Nung nakaraan kasi sa malayong baryo, meron daw kinuhang babae. Tapos, natagpuan na lang na patay na. Tuyot daw ang katawan. Nawala na ng dugo. Tapos, wala na rin daw ang laman loob. Aling Wanda, sigurado ba kayo sa sinasabi ninyo? Ano ka ba? Kasasabi ko lang, chismis pa lang. Pero wala namang masama kung maniniwala. Para makapaghanda. Kaya nga ito binilhan ko kayo magkapatid ng pangontra. Kasi di ba lagi kayong umaalis. Kaya baka makatulong yan. Paano? Uwi muna ako sa amin. Baka hinihintay na ako ng mga alaga naming aso doon. Sige po, maraming salamat po ulit. Napatingin na lamang si Benjo sa 2 rosary. Napapatango na lamang at bahagyang napangiti. Natuwa siya dahil talagang naisip pa sila ng matandang babae. Samantala, sa kabilang banda ng kanyang utak, ay naiisip niya naman ang tungkol sa mga aswang. Nahihiwagaan na kasi siya kung ano ba talaga ang nangyayari sa lugar nila. Lumipas pa ang ilang araw. Palala na ng palala ang mga naririnig nilang kwento tungkol sa mga aswang. Kahit saan sila pumunta, ginagawang sentro ng usapan ang aswang. Pero ang iba naman ay ginagawa lang katatawanan. Ganun pa man, nakakaapekto pa rin yon sa mentalidad ni Benjo. Pakiramdam niya kasi ay talagang may basihan ng mga naririnig nilang kwento. Kung wag ka na lang kaya sumama muna sa pagtitinda ng sampagita ngayon. Bakit naman po? Natatakot ka ba sa mga kwentong aswang? Di ba, ikaw ang nagsabi sa akin na saka lang maniwala kapag nakita na mismo ng 2 nating mga mata? Hindi naman ako natatakot. Basta. Pero kung gusto mo sumama, edi sumama ka na rin. Dakong 3:00 na ng hapon nang dumating na ang mga sampagita mula kay Aling Wanda. Masyado nang late pero ilalako pa rin nila yon dahil kailangan nila ng pera. May sakit kasi ang kanilang ama. Wala nang ibang bibili ng gamot para doon. Mag-4 na nang makalis sila ng baryo. Naglako-lako sila sa mga katabi nilang baryo. Matumal ang bentahan ng sampagita noong mga oras na yon. Kaya naman dakong 5 pa lang, pauwi na rin sila. Sa kagubatan na rin sila dumaan. Kuya, hindi yata itong dinaanan natin kanina.
Naku, oo nga no. Saan ba tayo dumaan kanina? Nakakalimutan ko na. Wala kuya, mukhang naliligaw na yata tayo. Bale, huwag kang kabahan. Madali lang naman makakaalis dito. Ipinagpatuloy lang nila ang paglalakad hanggang sa meron na silang nakitang isang baryo. Nung una, mukha lang itong normal sa paningin nila. May mga kabahayan, may mga tao sa bawat bakuran, at medyo maingay rin naman at may mga ilan ding mga magugulo. Hindi to naiiba sa ibang baryo na napupuntahan nila. Dito, baka pwede tayo makapagtanong kung paano makakaalis dito. Pagpasok nila sa bungad, napatigil ang mga tao. Tumingin sa kanila ng seryoso. Nagtataka naman si Benjo kung bakit ganoon ang tingin sa kanila. Hindi naman masama ang pagkakatingin ng mga yon, pero tila merong sinasabi na hindi nila maintindihan. Kuya, tingnan mo sila oh. Bakit ganyan sila? Bigla na lang silang nananahimik. Pabayaan mo lang sila. Baka hindi sila sanay makakita ng mga gwapo. Pabiro na lamang na sinabi yun ni Benjo. Pero ang totoo, maging siya rin naman ay nahihiwagaan at nawiwirduhan na rin sa mga tao. Ganun pa man, nagbakasakali na lamang silang magbenta ng sampagita roon. Sampagita po kayo dyan, mura na lang po. Paubos na lang, bili po kayo sampagita. Napatigil sila sa paglalakad nang may tumawag sa kanilang matanda. Nilingon kagad nila ito. Tumambad sa kanila ang isang matandang lalaki. Hindi nila ito namukhaan pero parang pamilyar ang tinig nito sa kanila. Benjo! Benoy! Kung hindi ako nagkakamali, yun ang pangalan ninyo. Opo, kami nga po yun. Paano niyo po kami nakilala? Teka, parang pamilyar nga po ang boses ninyo sa akin eh. Kayo po ba yung... Ako nga matandang tinulungan nyo nung nakaraang gabi. Sabi na nga be. Pero kumusta po kayo? Kumusta po yung mga sugat nyo? Eto, maayos naman ako. Maraming salamat ulit sa inyong tulong. Ay, siya nga pala. Narito ba kayo para magbenta ng tinda niyong sampagita? Opo. Pauwi na po kasi sana kami. Dumaan po kami sa gubat tapos naligaw-ligaw na kami. Aksidente lang po na nakita namin tong baryo ninyo. Kaya heto, nagbabaka sakaling makabenta. Huwag kang mag-alala. Mababait ang mga taga-baryo Urdaneta. Mababait po kayong lahat. Ibig sabihin, bibilin po ninyo ang lahat ng natitira naming sampagita? Uy, ano ka ba? Nakakaya yung sinasabi mo, no? Di ba yun naman po ang pinunta natin dito, kuya? Ang mapaubos itong mga tinda natin? Tama naman ang kapatid mo, Benjo. Kaya ngayon, uubusin namin ang mga tinda ninyo. Mga kasama, ang dalawang ito nagligtas sa akin nung nasa kagubatan ako. Bilhin natin ang mga tinda nila bilang pasasalamat sa kanilang ginawa. Naku, nakakaya naman po. Nakangiting naglapitan ng mga taga roon. Wala nang nagawa pa si Benjo nang bumili ang mga residente. Hindi nagtagal, wala na silang hawak-hawak na sampagita. Tuwang-tuwa ang magkapatid. Buong akala kasi nila ay hindi na sila makakaubos ng paninda dahil anong oras na rin silang nagsimula. Naku, maraming salamat po, Ano nga po palang pangalan nyo? Kung ayos lang sa inyo, dumaan na muna kayo sa bahay namin at doon ako magpapakilala sa inyo. Malapit na po kasing gumabi. Baka abutin na po kami ng dilim. Huwag kayong mag-alala. Ihahatid namin kayo magpauwi na kayo. Halika kayo. Hindi na nakatanggi pa ang binatang si Benjo. Sumunod na lamang sila sa matandang lalaki hanggang sa makarating na nga sila sa bahay nito. Pinapasok sila na matanda sa loob ng bahay at pinaupo sa mahabang upuan. Ipagtitimpla ko kayo ng masarap na tableya at ilalabas ko ang itinara kong puto. Naku, maraming salamat po talaga. Sobra-sobra na po ang ginagawa ninyo para sa amin. Hindi. Kulang na kulang pa nga ito kung ikukumpara mo sa pagligtas mo sa buhay ko. Ay, siya nga pala.
Ang pangalan ko ay Carrion. Pero kung anong gusto niyong itawag sa akin ay wala namang problema. Ang swerte po siguro ng mga anak niyo, Mang Carrion. Ngumiti ng mapait ang matandang si Carrion. Nakitaan ni Benjo ng lungkot ang mukha nito, kaya agad niyang binawi ang kanyang sinabi. Mukhang hindi ko po yata dapat sinabi yun. Pasensya na po. Bakit po? Nasaan po ba mga anak niyo, Mang Carrion? Wala na sila. Sumama sila sa nanay nila noon pa. Matagal na akong mag-isa. Pero masaya ako kasi alam kong nasa maayos na kalagayan naman ng mga anak ko. Kapag nalaman nila kung gaano po kayo kabuting tao, nasisiguro ko pong magiging proud sila sa inyo. Sana nga. Sana nga gano'n ang mangyari. Ngumiti na lamang ang matandang si Mang Carrion at inihanda na rin ito ang tableya at puto. Mga ilang sandali lang ay sabay-sabay na silang kumain. Noong mga sandaling yon, marami silang napag-usapan na matanda. Kung saan-saan na napunta ang usapan hanggang sa hindi na nila namalayan ang oras. Dakong 8:00 na ng gabi, nagpaalam na ang magkapatid na uuwi. Masaya sila noong mga sandaling yon. Sa sobrang saya nila, hindi na napansin ni Benjo ang mga kakaibang bagay sa paligid. Hindi na niya napansin na ang baryong yon ay hindi pala talaga normal. Masyado siyang nabulag dahil sa pagkalibang. Sigurado po ba kayong ihatid niyo pa po kami? Nakakaya naman po. Sige na, kuya. Patid na po tayo. Natatakot po ko sa gubat eh. Baka po may aswang. Sa sinabing yun ng batang si Benoy, biglang natahimik si Mang Carrion at ang ilang kasama nila sa paglalakad. Pero maya-maya lang din ay sabay-sabay na natawa mga yon. Bagay na ipinagtaka ng magkapatid. Nako, wala namang aswang eh. Hindi totoo yan. Pero ang sabi po sa amin ni Aling Wanda, tuturo po ang mga aswang. May nabiktima na nga raw po ang mga yun eh. Panakot lang nila ang mga aswang sa mga katulad mong bata. Para maaga kayong matulog sa gabi. Alam mo naman ang matatanda kung ano-ano na lang ang sasabihin sa mga bata. Nahihirapan na rin kasi silang magsaway sa inyo eh. Napapakamot na lamang sa ulo ang batang si Benoy, pero nanahimik na rin ito nang magsimula na rin silang maglakad. Habang nasa kagubatan, nawala na rin ang pangamba ni Benjo. Sa totoo lang kasi, gusto rin naman niyang may kasama sila ni Benoy sa paglalakad, lalo na't hindi rin naman nila alam kung saan ang palabas ng gubat. Kaya naman, isang malaking tulong ang presensya ni Mang Carrion at ang mga kasama nito. Dito na lang po kami. Kalsada na naman po ito eh. Maraming salamat po sa paghatid nyo at sa masarap pong tableya at puto. Sana po may susunod pa. Walang anuman. Mabuti kang tao. At ang mga mabuting tao na gaya mo, ng kapatid mo, ay lubos naming iginagalang at pinahahalagahan. Huwag kayong mag-alala. Kung totoo man ang mga aswang, hindi nila kayo magagalaw. Pinapangako ko yan sa inyo. Marami pong salamat, Mang Carrion. The best po talaga kayo. Nako, marunong din pala mambola ang batang ito. Natutunan niya po yan sa mga kalaro niya eh. Nagtawanan sila sandali at pagkatapos noon, naglakad na rin ang magkapatid palayo. Magaan ang kalooban ni Benjo sa mga sandaling yon. Wala na siyang nararamdamang takot o pangamba kahit na sila na lang ang tao sa kanilang dinaraanan. Bandang 10:00 na nang makauwi na sila sa kanilang baryo. Pero bago sila makarating sa kanilang bahay, nadaanan nila ang barangay hall na maraming tao sa labas. Nung una, inakala ni Benjo na maraming namimigay na naman ng libreng bigas. Pero nagbago ang iniisip nila nang marinig niya ang sinabi ng isang lalaki sa gilid. Ha? Aswang na naman? Ano na naman bang nangyari? Uy! Oh, Jojo! Bakit parang gulat na gulat ka? Benoy, sabog ba kuya mo? Ano pong sabog? Uy,
Umayos ka nga sa mga sinasabi mo ha. Hindi alam ni Benoy yung ganun. Ay, wala. Ang sabi ko, bakit ngayon lang kayo umuwi? Pinaubos pa namin yung natirang mga sampagite eh. Pero ano bang meron dito? Bakit ang daming tao? Bigayan na naman ba ng bigas? Kanina kasi, may humingi ng tulong sa barangay. Isang babae. Yung asawa daw niya, hinila ng kung ano papunta sa madilim na parte ng daan. Tapos kanina, makalipas ang kalahating oras yung asawa niya, lumabas ng gubat, duguan, laylay na yung isang kamay. Tapos, nakarating pa rito sa barangay. Ayun, nasa loob. Pero, nakatakip na ng dahon ng saging. Namatay na eh. Ang dami na kasing duong nawala. Sabi nila, maraming sugat daw yung lalaki. Basta, palalaking hiwa, hindi normal. Narinig nyo naman yung sinasabi nila, di ba? Baka raw aswang ang pumatay. Kwento kasi ng babae, siya raw dapat ang hihilahin kasi buntis siya. Pero humanang yung asawa niya. Kaya yan, paanaw. Napalunok ng laway ang binatang si Benjo nang sabihin yun ng kanyang kaibigan. Tingin mo pre, may aswang talaga rito sa atin? Tingin ko, aswang talaga eh. Yun ang kwento ng babae ah. Hindi naman mukhang siraulo yung babae para mag-imbento siya ng kwento. At saka, kitang-kita sa mukha niya yung takot eh. Kung totoong may aswang, bakit biglaan naman? Ha? Anong biglaan? Ano bang gusto mo? Magpapaalam muna yung aswang na darating siya para makapaganda ang mga biktima niya? Malamang biglaan nga yan para makapambiktima siya. Hindi, ang ibig ko sabihin, di ba wala namang ganyan dito sa atin noon? At yung usapan sa aswang, hanggang Barrio 3 lang yun eh. Bakit nakarating na rito sa atin? Alam mo naman na may tenga't mata ang chismis, di ba? May paan na nga rin kaya kung saan nakakarating. Kaya ikaw pre pati na rin ikaw Benoy, mag-ingat kayo palagi. Ang usap-usapan pa naman ang kinukuha ng aswang bata at mga babaeng magaganda o kaya buntis. Ay Diyos ko, nakakalungkot na talaga ang buhay ngayon. Kakainin niya rin po ba ako kapag nahuli niya ako? Aba, hindi lang basta kakainin, ipapalamang ka pa niya sa tiyan. Magmumukha kang burger. O kaya naman sahog sa ibabaw ng pizza. Uy, tumigil ka na nga. Tinatakot mo yung kapatid ko eh. O sige na, alis na kami. Maglalakad na sana magkapatid nang biglang may mga dumating na kalalakihan. Isa sa mga kalalakihan na yon ay ang lalaking nangunguna sa paglalakad. Matangkad, maskulado ang katawan at kitang-kita sa kilos nito ang pagiging leader ng mga yon. Yang mga yan, mga manunugis yan na kinausap ni Kapitan. Papa-imbestigahan daw kasi yung nangyari sa lalaki. Ayaw nila tumawag ng pulis kasi hindi naman daw maniniwala. Mga manunugis ha? Ayos. Hindi na lamang pinansin ni Benjo ang mga yon. Umuwi na lamang sila ni Benoy sa kanilang bahay. Makalipas lang ang isang oras, dumating ang kanilang ama. Himala na hindi ito nakainom at ang pinakahimala, meron itong dalang pagkain. Inilapag ni Mang Douglas ang daladala nito sa lamesa. Umupo at saka nagbilang ng pera. Mag-iwan na ako ng pera para sa pambili ng bigas at ulam para bukas Baka magastos ko pa ito. Uy, mukhang good mood kayo ngayon tay. Sinubukan ni Benjo na makausap ang ama niya. Tingin niya kasi yun ang tamang pagkakataon para kahit papaano ay magkaroon sila ng pag-uusap ng kanyang ama. Ilang araw na rin kasi silang hindi nagpapansinan. Nadalo ko kanina sa color game at sabong. Kaya yan, may pera ako. Kaya pala. Kayong dalawa ng kapatid mo Huwag na muna kayong magtinda ng sampagita. Magbibigay ako ng pera na kakayanin para sa 1 linggo. Mamaya nga kayo rito sa bahay. Nakausap ko na rin si Wanda tungkol dito. Si Benoy na lang siguro magpahinga. Magtitinda pa rin po ako, tay. Di ako sanay nang walang ginagawa Alam kong lagi tayong nag-aaway. At alam ko marami akong pagkukulang sa inyo. Kaya nga napag-usapan namin ni Wanda kanina, babawi na ako sa inyo.
Hindi ko alam kung mahihinto ko yung pagsusugal. Pero ang pag-iinom, pwede pa. Kaya nga, gusto ko magpahinga kayo. Ako na muna magtatrabaho. At saka, hindi ka ba nakikinig sa mga usap-usapan ngayon? Talamak ang aswang ngayon. Nung una, sa kabilang baryo. Ngayon, may nabiktima na rin dito sa atin. Kung gagala-gala pa kayo ng kapatid mo sa pagtitinda ng sampagita, baka mamaya kayo pa ang sunod na mabiktima. Tumayo ang matandang si Douglas. Naiilang naman si Benjo. Hindi kasi siya sanay na gano'n ang kanilang ama. Lagi kasing barumbado yun sa kanila. Palasigaw at palamura. Nananakit pa kung minsan. Pero ngayon, parang ibang Douglas ang kaharap niya. Naninibago ka ba? Masanay ka na, kasi babawi talaga ako. Sa katunayan, itong bagong trabaho na papasukan ko, medyo okay din naman. Maayos ang sahod. Ang kaso, delikado. Delikado po? Ano po ba yan? Baka mamaya illegal po yan, ha? Papasok ako sa samahan ng mga manunugis. Yung kakilala ko, ipapasok ako ron. May sahod doon. May bayad ang serbisyo nila. Teka po. Yan ba yung mga dumating kanina sa barangay? Yung mga kumakalaban daw sa mga aswang? Yun nga. Sila nga. Doon ako sasali. Tay, wag na lang ho kayong sumali doon. Nakapagsabi na ako sa kanila eh. Tsaka, gusto ko na rin namang makapatay ng aswang. Matagal na akong nahihiwagaan sa mga nilalang na yan eh. Baka ho kasi mapahamak pa kayo dyan. Delikado ang mga aswang eh. Kayo na rin ang nagsabi. Bakit? Nag-aalala ka ba sa akin? Malamang, tatay ka namin eh. Kahit na hindi naging maganda ang trato mo sa amin, tatay ka pa rin namin. At kayo na lang ang meron kami. Isa pa, sabi niyo babawi kayo. Paano kung mamatay kayo dyan? Paano pa kayo makakabawi? Kaya nga ako sasali sa kanila eh, para patayin din ang posibleng makapanakit sa inyo. Hindi ko lang naman ito ginagawa para lang sa sahod eh. Ginagawa ko rin ito para sa inyo ni Benoy. Ay nako, hindi ako sanay sa sinasabi kong ito. Pero, seryoso ha. Nagising ako sa mga sinabi ni Wanda. Lintik na matandang yun kasi. Ilang beses akong nasampal. Pero salamat sa kanya kasi napagtanto ko kung ano ang halaga niyo sa akin. Napabuntong hininga na lamang si Benjo. Hindi niya alam kung matutuwa o mag-aalala ba siya. Hindi niya magawang matuwa kahit alam niyang magiging matino na rin ang kanyang ama. Kapag iniisip niyang malalagay sa alanganin ang buhay ni Mang Douglas, hindi niya maiwasang hindi mag-alala. Tila nabubura ang mga pangit na alaala niya sa ama. Napatingin na lamang silang dalawa sa batang si Benoy sa sahig. Mahimbing na ang tulog ng bata. Kapag nakikita niya ang nakababatang kapatid, naiisip niya lalo na kailangan nilang makasalba sa pang-araw-araw. 1 linggo ang nakalipas. Hindi talaga nagpapigil si Mang Douglas sa gusto nitong makasali sa mga manunugis. Sa katunayan, 5 araw na itong nagsasanay kasama ang mga bago nitong kakilala. Kahit na ayaw ni Benjo, hinayaan na lang din niya ang ama. Naisip niya kasi na mas mainam ng ganon ang pinagkakaabalahan ni Mang Douglas kaysa naman bumalik ito sa dating gawi. Masaya ako na nagiging ayos na rin pala ang samahan niyo ni Mang Douglas ha. Pero naiintindihan ko rin ang pag-aalala mo. Piruin mo, ngayon na lang kayo magiging okay, tapos nasa alanganin palagi buhay ng tatay mo. Yun nga rin ang iniisip ko eh. Pero kasi, sabi rin sa akin ni Aling Wanda, hayaan ko si tatay. Kung yun ang paraan niya para makabawi sa amin, kailangan ko nalang suportahan. Paano yung kapatid mo? Alam na ba niya na gano'n na magiging trabaho ng tatay niyo? Hindi ko pa sinasabi. Kung sama mo na lang kaya yung tatay mo sa sinalian niya. Tulig ka ba? Paano naman si Benoy? Sino mag-aasikaso dyan?
E di iwan mo kay Aling Wanda. Ayoko rin namang sumali sa mga ganun eh. Hindi ako takot sa aswang Mas gusto ko lang talagang unahin si Benoy. Ano? Tara na ba? May kasama na ba si Benoy sa bahay ninyo? Tara na. Pupunta naman siya ni Aling Wanda sa bahay eh. Uy pre, salamat nga pala sa pagsama sa akin ngayon Alam mo naman, delikado nang isama si Benoy sa lakad na ganito. Itong aswang-aswang kasi, nauso-uso pa eh. Wala namang ano man yun, pre. Wala rin naman kasi akong ginagawa eh. Sinimulan na lamang nila ang paglalakad dala ang maraming piraso ng sampagita. Una silang tumungo sa simbahan. Kahit na papaano ay nakalahati ang tinda nila. Pero dahil hapon na noon, hindi alam ni Benjo kung mauubos pa ba ang mga yon. Kaya naman naisipan niyang pumunta sa Baryo Urdaneta. Baryo ano? Urdaneta? Oo. Bakit? Hindi mo ba alam ang lugar na yon? Ang dami ko nang napuntahan na baryo dito sa probinsya natin pero yung baryo na sinasabi mo hindi ko alam eh. Kahit pamilyar, hindi. Sigurado ka ba na yun ang pangalan? Oo, yun nga ang pangalan ng baryo. Bakit ba? Wala lang. Bago lang kasi sa pandinig ko eh. Pero wala ka na bang ibang alam na lugar na pagbebentaan yan? Wala na eh. Doon kasi sigurado mauubos to. Kilala ko mga taga ron eh. Kilala? Paano mo naman nakilala hindi ka naman taga ron? Basta, mahabang kwento. Nanahimik na rin si Jojo na makarating na sila sa kagubatan. 5:00 pa lang naman noon kaya nakikita pa nila ang kanilang dinaraanan. Makalipas lang ang ilang minuto, nakita na rin nila ang baryo ng Urdaneta. Mabilis na naglakad si Benjo. Paglapit pa lang niya sa bungad, nakilala na siya ng ilang taong naroroon. Kumuhay pa nga sa kanila ang iba. Hindi pa man nagsasalita si Benjo, may mga bumili na sa kanila ng sampagita. Sa kanilang pagpapatuloy ng paglalakad, hindi pa sila nakakarating sa bahay na matandang si Carrion ay ubus na kagad ng sampagita. O, di ba? Sabi ko naman sa iyo eh. Oo nga eh. Okay ka rin Para ka palang artista dito, no? Pero ano bang gagawin natin dito? Hindi pa ba tayo uuwi? Dadalawin ko lang yung kakilala ko matanda rito. Albularyo yun. Albularyo? Oo, bakit? Pwede natin siyang tanungin kung may alam siya sa mga aswang-aswang na yan. Baliw. Mukha kasing hindi siya naniniwala sa aswang eh. Ha? Albularyong hindi naniniwala sa aswang? O bakit? Meron nga pulis. Hindi naniniwala sa aswang eh. Ano naman ngayon kung may albularyong ganon? Timang, ang pulis maintindihan ko pa kung hindi siya naniniwala sa aswang. Iba ang linya ng trabaho nila eh. Pero ang albularyo, parang ang gulo lang na hindi siya naniniwala sa aswang. Trabaho nga ng mga albularyo na labanan ng mga masasamang elemento o nilalang eh. Tapos sasabihin mo, hindi siya naniniwala sa aswang? Ganun ba yun? Oo nga, gagi. Kapag albularyo ka, matik yan. Dapat naniniwala sa mga bagay na mahirap paniwalaan para sa ibang tao. Isa na riyan ay ang tungkol sa mga aswang. Dapat pinaniniwalaan niya yun. Napaisip ang binatang si Benjo sa sinabi ng kanyang kaibigan. Napagtanto niyang may punto naman talaga ang sinasabi ni Jojo sa kanya. Ngayon, bigla na lang din niyang naisip na bakit kailangan magsinungaling sa kanya na matandang si Carrion. Nang marating na nila ang bahay na matanda, pumasok sila agad at kinatok ang pintuan. Maya-maya lang ay agad din namang lumabas sa matandang lalaki. Napangiti agad ito nang makita si Benjo, pero nawala ang ngiti nang mapagtantong may kasama ang binata. Si Jojo nga po pala, kasama ko po. Kaibigan ko siya. Wala po si Benoy eh. Hindi ko na po muna pinasama. Nitong mga nakaraan kasi, mas lalong naging malala yung issue tungkol sa mga aswang. Ay, ganun ba? Ay, sige. Pumasok na muna kayo. Ipagtitimpla ko kayo ng tableya. Habang naghihintay sila sa matanda, hindi mapakali ang mga mata ni Jojo. Tingin ito ng tingin sa kung saan-saan. Uy, mata mo. Para kang
may gagawing masama ah. Nahihiwagaan ako sa bahay na to, pre. Hindi naman ganito mga bahay ng albularyo eh. Ha? Ano bang gusto mong bahay? Malaki? Hindi. Ang bahay kasi ng albularyo, maraming nakasabit na burloloy. Dito, wala naman akong nakikita eh. Tumigil ka na nga, nakakaya ka. Baka marinig ka pa ni Mang Karyon, isipin niya pinag-iisipan mo siya na masama. Nagkibit-balikat na lamang si Jojo. Maya-maya lang ay nakabalik na rin ang matandang lalaki. Nagkaroon sila ng kaunting pag-uusap. Nagkakwentuhan kung ano-anong pinagtawanan nila. Pakiramdam ni Benjo, matagalan niyang kakilala ang matanda. Nang matapos na ang kanilang pag-uusap, binigay na rin ni Benjo ang natitirang sampagita. Huwag niyo na po kaming ihatid. Mukhang kailangan niyo na pa pong magpahinga. Parang inaantok pa po kasi kayo eh. At saka, anong oras na rin naman po? Kaya nga eh, medyo masama rin kasi ang pakiramdam ko. Pasensya na kayo ha. Naku, pasensya na po kung naabala namin kayo. Hindi naman kayo nakaabala. Sa katunayan mas gumaan ang pakiramdam ko kasi meron akong nakausap. Pero, babawi na lang ako sa susunod. Mas dadamihan ko ang puto na kapares ng tableya. Sige po. O paano? Mauna na po kami. Maraming salamat po ulit ha. Huwag po kayong mag-alala. Kapag may oras ako, lagi po akong dadaan dito para kumustahin kayo. Nakangiting tumango na lamang ang matanda. Naglakad na rin ang magkaibigan at nang nasa kagubatan na sila, hindi pa rin talaga matahimik ang kalooban ni Jojo. Kanina pa nito iniipon ang lahat ng kanyang naiisip. Pre, malakas talaga ako tub ko na nagsisinungaling sa iyo yung matandang yun eh. Hindi siya albularyo, pre. Hoy, kanina ka pa makulit ha. Makinig ka kasi muna sa akin. Ano ba kasing pinupunto mo? Na hindi siya totoong albularyo. Ano ngayon kung hindi nga sa totoong albularyo? Sa parte pa lang na nagsisinungaling siya sa'yo, ibig sabihin lang nun, huwag kang magtiwala sa kanya. Hindi mo nga siya kilala. Malakas ang pakiramdam ko na matino naman siyang tao. Ano bang problema ron, pre? Gusto mo ba na marinig ang napansin ko habang naroon kayo kanina? Ay nako, hindi ko pa pala tapos. Oy sige, ano ba yon? Nakita ko kanina yung ibabaw ng labi ng matanda. Patag siya, pre. Yung ibabaw ng labi niya, patag? Oo, patag. Ibig sabihin lang nun, aswang siya. Hindi na napigilan ni Benjo ang kanyang inis. Napatigil ito sa paglalakad. Habang tinatahak nila ang kagubatan, hindi na nito matiis sa mga pinagsasasabi ng kanyang kaibigan kontra kay Mang Karyon. Para kasi sa kanya, wala naman siyang nakikitang mali sa matanda. Aswang? Seryoso ka ba? Ang tanda na niya, pre, tapos aswang siya? Kung aswang siya, bakit mahal na mahal siya ng mga taga roon? Bakit? Naisip mo rin ba na baka mga taong naroon aswang din? Pambihira ka talaga oh. Pati ba naman yung ibang tao pagbibintangan mo pa? Hindi naman sa ganon, pre. Sinasabi ko lang naman sa iyo ang mga... Ha? Napatigil sila sa pag-uusap na makarinig sila ng mga kalusko sa paligid. Napalunok ng laway ang dalawa nang maisip nilang baka aswang ang nagmamasid sa kanila. Hindi na naiwasan ni Jojo na mapahawak sa braso ni Benjo. Marahan silang naglalakad. Nakikiramdam. Dumampot na rin ng sanga si Benjo. Sakaling may lumabas at umatake, meron siyang ipampapalo. Sino yan? Lumabas ka dyan! Hindi kami nakikipagbiruan ha! Baka mamaya yung matanda yan, pre. Tumigil ka nga. Nakakainis ka na, pre ha. Bakit pa kasi ayaw mong makinig sa akin? Mas may alam ako sa iyo tungkol sa mga aswang. Mamaya kasi niyan Uy! Sino bang nandyan ha? Napapatara silang dalawa na makarinig sila ng sunod-sunod na kaluskos. Ilang sandali pa, meron na silang naaaninag na imahe ng isang lalaki. Madilim sa kinilalagyan niya, kaya hindi nila agad makita. Ang alam lang nila, masama ang pakiramdam nila sa lalaking yon. Sino ka? Anong kailangan mo?
Wala silang natanggap na tugon mula roon. Pero nagtayuan ang kanilang balahibo nang biglang umangil ang lalaki. Sa puntong ito, nakasiguro na silang ang kanilang kaharap ay isa nga talagang aswang. Aswang yan, pre. Pero hindi siya yung matanda. Eh di ngayon alam mo nang hindi aswang si Mang Karyon. Hindi nagtagal, nakita nilang gumagapang na ang lalaki patungo sa kanila. Tumalon yun at pumaibabaw kay Benjo. Buti na lang ay nahawakan ni Benjo sa balikat ang lalaki para hindi ito makakagat sa liig niya. Jojo, hampasin mo dali! Nang alin? Nang kahit na ano! Kinuha ni Jojo ang nabitiwang sanga ni Benjo. Pinalo ni Jojo ang lalaking aswang sa likuran. Pero sa kasamaang palad, wala namang talabang ginawa niya. Napukaw lang niya ang atensyon ng aswang. Akmang lalapit na ang aswang kay Jojo nang biglang dumating si Mang Karyon. Gumilig kayo, Benja! Sinunod nila ang sinabi na matanda. Nabigla sila sa sunod na ginawa ni Mang Karyon. Kita nila kung papaanong ibinalibag nito ang lalaking aswang. Parang hindi ito matanda. Pero mas ikinagulat nila ang huli nitong ginawa. May lumabas na mahahabang kuko sa matanda. Kinalmot nito ang kaharap na aswang. Dahil dito ay tumakas ang lalaki. Mang Karyon, anong ibig sabihin nito? Pre, di ba sabi ko sa iyo, tama ako? Huwag kayong matakot. Ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat. Halika kayo, sumunod kayo sa akin. Naglakad ang matandang lalaki. Nakarating sila sa ilog. Umupo ang matanda sa malaking bato. Umupo rin naman ang magkaibigan sa isa pang bato na kaharap lang din naman ito. Pre, tama pa ba na sumusunod tayo dito? Aswang nga yan. Kailangan kong marinig ang paliwanag niya. Mang Karyon, bakit kayo nagsinungaling sa akin? Huminga ng malalim ang matandang aswang. Mararamdaman sa kilos nito ang hiya. Pero napilitan na lamang din itong ipaliwanag sa kanila ang katotohanan. Totoo na isa akong aswang. Kami, lahat ng taga-Ordaleta. Pero hindi kami ang aswang na dapat niyong katakutan. Namumuhay kami ng payapa. Parang pamumuhay ng isang karaniwang tao na gaya ninyo. Inilim ko sa iyo ang tungkol sa pagiging aswang namin dahil natakot ako na kapag nalaman mo isumbong mo kami sa mga tao. Na baka kapag nalaman mo, magugulo ang pamumuhay namin. Pasensya ka na kung naisip ko ito sa iyo. Pero pinoprotektahan ko lang ang mga kasamahan ko. Sinasabi niyong may aswang na mababait? At kayo yun? Oo. Kami ang mabubuting aswang. Pero kung may mabuti, meron ding masama. Yun ang aswang na nakalabang ko kanina. Yun din ang aswang na muntikan nang makapatay sa akin nung unang pagkakataon na nagkita tayo, Benjo. Pilit namin pinupuksa ang mga kagaya naming aswang ngunit masasama. Kasi ang layunin namin, mabago ang pananaw ng mga tao sa mga aswang. Gusto naming iparating na kaya rin naming mamuhay ng hindi nagiging banta sa buhay ng mga tao. Na kaya naming maging kagaya ninyo. Yung mga pumapatay na aswang, sila ba yung sinasabi niyang masasama? Sila nga. Sinasadya nila ang mga ganong gawain para kaming mga nananahimik ay maging masama rin sa paningin ng mga manunugis. Hindi ako makapaniwala. May mga aswang palang hindi nananakit ng tao. Ang pagkakaalam ko kasi, likas na masama ang mga aswang Hindi totoo yan. Yan lang kasi ang nakasanayan ninyo. Dahil yan ang itinatak sa inyo ng mga matatanda. Pero may mga damdamin din kami. Gaya niyong mga tao. Kaya kung kaya ninyong maging mabuti, kaya rin namin. Parang tao rin kami. Ang tao, may mga mabubuti at may mga masasama rin. Pero, Mang Karyon, ano pong magagawa niyo sa mga aswang na masasama? Unti-unti na nilang ginugulo mga tao. At habang ginagawa nila yon, mas lalong nagiging mainit ang mga aswang sa mga manunugis. Inaalala ko lang po, paano kapag natuklasan nila ang lugar na ito?
Baka kayo ang mapagbuntungan. Isang malalim na paghinga ang ginawa ni Mang Carrion. Alam na matanda na mahirap pigilan ng masasamang aswang. Ilang taon na rin kasi nilang sinubukan na puksain ang mga yon. Pero sa kasamaang palad, hanggang sa mga sandaling ito ay wala pa silang napapatay. Hindi ko alam. Pero iisipin ko pa rin. Kaya sana wala munang makakalam ng tungkol sa amin. Nagtitiwala ako sa iyo, Benjo, at sa kaibigan mo na rin. Bigyan niyo lang ako ng sapat na panahon. Kami mismo ang uubos sa mga mapangahas na mga kalahi namin. Opo, makakaasa po kayo sa amin. Walang sisingaw tungkol sa napag-usapan natin ito. Hindi ko pa ho kayo kilala pero nakikita kong nagtitiwala sa inyo ang kaibigan ko. Kaya magtitiwala na rin ako sa inyo. Kaya ho sana, gawin nyo rin ang parte nyo para sa katahimikan ng lahat. Makakaasa kayo. Ay, siya nga pala. Kapag pauwi na kayo, dito kayo sa gilid dumaan. Mas malapit dito at mas ligtas. Sige po, maraming salamat po. O paano po, naalis na po kami. Nagmamadaling naglakad ang magkaibigan. Noong pagkakataon na yon ay nagiging tamang hinala na sila sa bawat madilim na kanilang dadaanan. Pero buti na lang ay nakalabas na rin sila ng gubat. Hindi naman pala natalab tong binigay sa akin na rosaryo ni Aling Wanda. Ang sabi niya kasi, pangontra daw to sa aswang. Pero kita mo naman kanina, nasa ibabaw ko yung aswang na yun. Wala namang nangyari. Pambihira naman oh. Mahirap umasa sa mga pangontra, pre. Mas maganda sa mga lihitimong albularyo tayo bumili ng mga ganyan. Bilisan na nga lang natin sa paglalakad. Baka mamaya masundan pa tayo ulit ng lintik na aswang na yun. Naging payapa naman ang mga sandaling yon para sa dalawa. Nakabalik sila ng kanilang baryo. Kakaiba ang gabing yon para kay Benjo. Kakaiba ang katahimikan na nararamdaman niya. O paano, pre? Punta muna ako sa amin, ha? Pre, sobrang maraming salamat talaga. Yung napag-usapan natin atin-atin na lang muna. O pre, makakaasa ka sa akin. Tinapik na lamang ni Benjo sa balikat ang kanyang kaibigan. Naghiwalay na rin sila sa kanto. Habang naglalakad si Benjo patungo sa kanilang bahay, natanaw niya ang grupo ng mga lalaking paparating. Mga nakaitim. Sa pagkakaalam niya, yun ang mga manunugis na rumuronda lagi sa kanilang lugar. Bigla itong tumigil sa harapan niya. Nakatingin yun lahat sa kanya na parabang meron siyang nagawang masama. Bakit? Anong meron? Magandang gabi. Ako si Donnie, ang pinuno ng mga manunugis. Ginagawa namin to sa lahat kaya sana hayaan mo kaming gawin din sa iyo. Ang alin ba? Kailangan namin malaman kung aswang ka o hindi. Hindi ako aswang. Taga rito ako. Anak ako ng isa sa membro ninyo, si Douglas. Anak ka ni Mang Douglas? Oo, kaya malabong aswang ako. Pero kailangan ka pa rin naming idaan sa mabilisang pagsusuri. Sige na, suriin niyo ang katawan niya. Teka, sandali lang. Ano bang ginagawa niyo? Walang nagawa ang binatang si Benjo nang lapitan na siya ng dalawang lalaki. May kung anong hinahanap sa katawan niya. Nang walang makita ang mga yon, ay saka ito naglayuan. Si Donnie naman ang lumapit sa kanya at inamoy siya. Hindi nga ako aswang. Ang kulit niyo naman. Hindi ka nga aswang. Pero nagtataka ako, bakit amoy aswang ka? Ha? Ako? Amoy aswang? Saan ka ba galing? Nagbenta ako ng sampagita sa mga baryo. Iba't ibang tao nakaharap ko. Malay ko ba kung sino sa kanilang aswang? Teka nga, bakit ba kailangan kong magpaliwanag sa'yo? Gusto lang namin makasiguro na hindi ka aswang o wala kang ugnayan sa isang aswang. Kasi lahat ng aswang na mabubuko namin, on the spot, pinapatay ko. Mas mabuti naman at hindi ka aswang. Malabo ngang maging aswang ako. Hindi nga ako naniniwala sa aswang na yan Nitong nakaraan lang ako nakumbinsi. Kapag meron kang nakitang aswang o meron kang kilala na kahinahinala, ipagbigay alam mo kagad sa akin. O kaya naman sa ama mo. Kailangan namin silang tugisin para sa kaligtasan nating lahat. Tumango na lamang si Benjo. Naglakad na rin paalis ang mga yon.
Medyo kinabahan siya noong mga sandaling yon. Hirap pa rin siyang huminga kahit na mag-isa na lang siyang nakatayo doon. Akala niya ay mabubuko na ng mga manunugis ang tinatago nilang sikreto. Ay nako, nakakakaba naman yung mga taong yun, no? Mukha pa lang ng Donnie na yun, parang brutal na eh. Sana lang talaga, hindi nila madiskubre yung baryo ni Mang Carrion. Nang umuwi siya sa bahay nila, naabutan niya si Benoy at Mang Douglas na kumakain na. Saktong dating mo. Kumain ka na ba? Naubos mo ba lahat ng sampagita, kuya? Gabi ka na naman nakauwi eh. Hapon na kasi ako naglako eh, pero mabuti na lang, naubos ko rin naman yung mga sampagita. Binenta niyo ba si Mang Carrion? Hindi agad nakapagsalita si Benjo. Kinabahan siya sa sinabi ni Benoy. Alam niyang maaaring maginala si Mang Douglas tungkol sa mga inililihim niya. Pagtingin niya sa kanilang ama, napansin ni Benjo na parang nagtataka rin si Mang Douglas. Kuya, bakit hindi ka makapagsalita? Hindi mo ba binenta ng sapagita si Mang Carrion? Sino ba yung sinasabi ng kapatid mong Mang Carrion? Si Mang Carrion? Siya po yung... Nakilala po namin siya sa gubat. Tinulungan namin makauwi kasi naligaw. Mahilig din bumili ng sampagita. Pasimpleng sinenyasan ni Benjo ang kanyang kapatid. Buti na lang ay madaling nakapikap ang bata. Pagkatapos ng hapunang yon, naisipan na lang din ni Benjo na magpahinga. Habang nakahiga, bigla na lamang silang nakarinig ng mga sigawan sa labas. Maging ang matandang si Douglas ay napabangon at napatakbo sa labas. Tay, anong nangyayari? Mukhang may aswang na naman siguro. Dito lang kayo. Bantayan mo kapatid mo. Kinuha ni Mang Douglas ang itak nito na nakasabit sa likuran ng pintuan. Habang si Benjo naman, kating-kati ang paa na sumunod. Ang kaso nga lang, hindi niya maiwan ang natutulog niyang kapatid. Kinakabahan siya. Pakiramdam niya may masasamang mangyayari. Nakakainis. Baka mamaya mapano pa yung si tatay. Palakad-lakad siya sa bakuran nila. Mabuti na lang at biglang dumating ang binatang si Jojo. Tarantang-taranta ito. Kitang-kita sa mukha nito ang takot at pangamba. Pre! 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 Oh, buti sakto dating mo. Pre! Yung mga aswang, umatake sa bilyaran. Yung tatay mo nandun. Alam ko, kaya nga salamat nandito ka na eh. Pre, bantayan mo muna si Benoy ha. Nandun siya sa loob, bilis! Uy! Pambira ka, teka lang! Agad na tumakbo paalis ang lalaking si Benjo. Wala siyang dala na kahit na ano. Basta ang tanging tumatakbo na lamang sa kanyang utak ay ang masundan ng kanyang ama. Dahil sa kanyang mabilis na pagtakbo, agad niyang narating ang bilyaran. Wala nang katao-tao ron. Nakita na lang niyang may isang lalaking nakabulagtaron at umaagos ang dugo nito mula sa leeg. Sinuyod niya ng tingin ang buong paligid. Hindi niya nakita si Mang Douglas. Pero sa mga sandaling ito, dinig na niya ang mga tunog na nagmumula sa mga aswang. Ang bihira naman talaga oh, ngayon pa talaga hindi mahagilap. Sinubukan ni Benjo na mas lumapit doon. Pagtingin niya sa gilid ng bilyaran, naroon ang kanyang ama kasama ang dalawang lalaki. Oh, bakit nandito ka? Ang sabi ko, bantayan mo si Benoy ah. Mabilis na lumapit ang binata. Pero bago pa man siya makarating sa kanyang ama, bigla na lamang may sumulpot na aswang sa itaas ng bubong. Tumalon yon patungo sa kanya. Nahawakan siya nito sa balikat, kaya pumaibabaw ito sa kanya. Buwisit kang aswang ka! Hindi nagdalawang isip ang matandang si Douglas na tagain ng aswang sa likod. Dahil dito ay agad na dumistansya ang aswang. Mabilis din namang nakabangon ng binata. Takot na takot ito. Sinabi ko naman kasi sa'yo eh. Hindi ka na sana nagpunta rito. Tay, naglala po ako sa inyo eh. Magsasalita pa sana si Mang Douglas pero narinig na nila ang sunod-sunod na pag-angil ng mga aswang. Palagay na mag-ama ay napapalibutan na sila ng mga yon. Hinila siya ni Mang Douglas patungo sa gilid. Tumakbo naman paalis ang dalawang lalaki na kasama nila kaya sila na lamang ang naiwan doon. Huwag kang maingay.
Nasaan na ba kasi yung kasamaan ninyo? Sinabi nang huwag kang maingay eh. Nakatago lamang sila sa gilid habang pinakikiramdaman ng mga aswang. Maya-maya lang, naramdaman na lamang nilang malapit na pala yun sa kanila. Pagsilip ni Mang Douglas, saktong nakatingin ng isang aswang. Nalinti ka na. Wala nang nagawa matandang lalaki. Lumabas na rin ito at hinarap ang aswang. Buong tapang nitong pinagtatataga ang aswang pero hindi naman ito makatama agad. Masyadong mabilis ang aswang na yon. Pagtingin naman ni Benjo sa gilid, nakita niya ang isang aswang na magtatangkang lumapit sa kanyang ama. Kahit na wala siyang dalang sandata, hindi siya nagdalawang isip na tumulong kay Mang Douglas. Mabilis siyang tumakbo patungo roon. Nagawa niyang banggain ng aswang na sana ay aatake sa likuran ng ama niya. Napailalim sa kanya ang aswang at sinamantala na niya ang pagkakataon. Pinagsasasapak niya yun sa muka hanggang sa mawalan na ito ng malay. Ilang sandali lang, nakita na lamang nila na may ibang aswang pang nagdatingan. Nagdikit na ang mag-ama. Hindi nila magawang tumakbo dahil nakapalibot na ito sa kanila. Harapin ko sila tapos ikaw. Tumakbo ka na paalis ha. Hindi ho pwede yun, Tay. Sasamahan kita. Kailangan mong mabuhay. Kailangan ka ni Benoy. Pero hindi rin kita kayang iwan dito at hayaan na lang na mamatay. Kailangan ka namin, Tay. Marami akong pagkukulang sa inyo. Kaya hayaan mo kong gawin to para makabawi. Kailangan kitang mailigtas para kay Benoy. Kaya sige na, umalis ka na dito anak. At ako nang bahala rito. Pero Tay, ano ba? Makinig ka sa akin. Umalis ka na rito. Hindi kayang iwan ng binata ang kanyang ama. Kaya naman nanatili lang siya sa tabi nito hanggang sa parami na ng parami ang mga aswang. Noong mga sandaling ito, ramdam na rin ni Benjo na hindi na sila uubra sa mga yon. Nawala na ang pagkakataon niyang makaalis kaya sabay na silang mamamatay. Mabuti na lamang dumating ang mga manunugis. Pinangungunahan ito ng binatang si Donnie. Pinagtititira ng mga yon ng palaso ang mga aswang. Dahilan para magpulasa ng mga yon. At ang iba naman ay tinamaan din. Huwag niyong patayin kung buhay pa. Magagamit natin yan para malaman kung nasa ng iba pang aswang. Napatingin si Donnie kay Mang Douglas pati na rin kay Benjo. Nag-aalala itong lumapit sa kanila. Nasaktan ba kayo? Hindi naman. Ayos lang naman kami. Mabuti na lang at dumating kayo. Akala ko todas na kami mag-ama. Pasensya na't medyo nahuli. Meron lang kasi kaming pinuntahan eh. Pero ngayon, makakasama na natin ang bahalang humabol sa mga yun. Pinuno, ano kayang meron at bakit parang mas nagiging maras na sila? Simple lang ang kasagutan. Nararamdaman nilang malapit na silang mapatay ng mga manunugis. Napalingon sila sa gilid na kung saan naroon ang isang aswang na tinalian. Agad itong nilapitan ni Donnie. May kinuha itong plastic bottle na may laman na likido. Ikaw! Aswang ka! Paitatap! May tatanong ako sa'yo. Hindi ka masasaktan o sasagot ka na maayos. Ngayon, ituro mo sa akin kung nasaan ang baryo ninyo. Hindi sumasagot ang aswang. Kaya naman binuksan na ni Donnie ang bote at binuhusan sa muka ang lalaking aswang. Sigaw yun ang sigaw dahil sa hapdi na nararamdaman ito. Mas mahihirapan ka lang kung hindi ka magsasalita. Ngayon, uulitin ko ang tanong ko. Nasaan ang baryo ng mga aswang? Ano? Hindi ka pa rin sasagot? Sige! Sige, sasabihin ko na. Sa baryo Ordaneta, naroon ang baryo namin. Naroon lahat ng aswang. Kapag diniretso nyo kagubatan sa likuran ng bundok na niyon. Kapag diniretso nyo kagubatan sa likuran ng bundok na yon, naroroon yon. Kinabahan si Benjo nang marinig niya ang sinabing yon ng lalaking aswang. Alam niyang ang aswang na yon ay hindi parte ng samahan nila Mang Carrion. Naniniwala siya kay Mang Carrion na walang aswang na masama sa kanila. Kaya naman hindi mapakali ang kalooban ni Benjo noong mga sandaling yon. Nahuhulaan na niya ang mangyayari. Maganda ka ng tao. Lulusubin natin ang baryo Ordaneta na sinasabi nito. Hoy, Benjo! Benjo! Bigla-bigla na lamang tumakbo ang binata paalis. Mabilis siyang umuwi at pagdating niya, inabutan na niyang gising si Benoy kasama si Jojo.
Agad niyang hinila si Jojo at pabulong na kinausap. Pre, alam na ng mga manunugis kung saan yung Baryo Urdaneta. Ano? Paano nangyari yun? Yung mga lumusob na aswang na masasama, nabiyag ang isa sa kanila. Nilaglag niya ang Baryo Urdaneta. Sinabi niya na yun daw yung baryo nila. Tingin ko plano ito ng mga masasamang aswang eh. Sinasadya nila para sila Mang Carrion ang mapagbuntunan ng mga manunugis. Kung ganon, kailangan pala nating abisuhan sila Mang Carrion. Sige, hintay mo ko rito. Ihatid ko lang muna si Benoy kay Aling Wanda. Walang sinayang na pagkakataon ng binatang si Benjo. Kinarganan niya ang kanyang kapatid at saka tumakbo patungo sa bahay ng matandang babae. Kuya, saan ka ba pupunta? Bakit parang natataranta ka? Basta, saka ko na lang sasabihin sa'yo. Wala na akong oras eh. Sa ngayon, kay Aling Wanda ka na muna ha. Aling Wanda! Aling Wanda! Kadya! Ano bang sinisigaw-sigaw mo riyan? Gabing-gabi na! Iiwan ko po sana muna si Benoy sa inyo. May kailangan lang po akong asikasuhin. Nasaan ba ang tatay mo? Ay! Sandali! Ba't bastos na bata ito bigla na lang nagtatatakbo Ni hindi na lumingon si Benjo. Nang madaanan na niya si Jojo, ay agad na rin nilang tinahak ang daan. Kailangan nilang magmadali. Kailangan nilang mauna sa mga manunugis para makaligtas agad ang mga aswang sa Baryo Urdaneta. Hingal na hingal ang dalawa habang tumatakbo at wala na silang pakialam kung ano ang maapakan nila. Hindi nila maramdaman ang matutulis na bagay na sumasabit sa balat nila. Nakatuon lamang sila sa kanilang layunin. Yun ay ang maiwasan ang malaking gulo. Pre, ayun na! Mas binilisan pa nila ang kanilang takbo nang matanong na nila ang maliwanag na baryo. Wala silang sinayang na pagkakataon. Pumasok agad sila roon at dali-daling nagtungo sa bahay ni Mang Carrion. Ikinagulat na matanda na naroon sila. Mang Carrion! Kabing-gabi na. Bakit kayo narito? Mang Carrion, may sasabihin kami. May sasabihin kami sa inyo. Ano ba yun? At bakit parang napaka-importante naman yan? Kailangan niyo pong lisanin ng baryong ito. Lisanin ang baryong ito? Teka. Ibig mo... Ano bang ibig mong sabihin? May mga aswang na umatake sa baryo namin kanina. Isa sa kanila nahuli. Inilaglag niya kayo. Nagpanggap siya na taga rito siya. Itinuro niya ang lugar na ito. Alam na ng mga manunugis na narito kayo, na mayroong mga aswang dito. Mga manunugis? Pupunta rito? Opo, kaya umalis na kayo ngayon. Hindi. Po? Anong hindi? Hindi kami aalis dito. Marahil ito na siguro ang panahon para makausap ko mga manunugis. Para malaman nila na hindi lahat ng aswang ay masasama. Mang Carrion naman, hindi sila makikinig sa inyo. Ibang takbo ng utak ng mga manunugis. Hindi sila naniniwalang may mababait na aswang. Para sa kanila, ang lahat ng aswang ay iisa lang. Pare-parehong ipinanganak na likas na masasama. Hindi po sila ang uri ng tao na dapat niyong kausapin. Kasi, hindi nila kayo maintindihan. Kaya kayo na lang pong umiwas bago pa sila makarating dito. Sige na po. Mang Carrion, sige na, makinig po kayo sa amin. Naniniwala po ako na mabubuti kayo, kaya ako ito ginagawa. Naniniwala ako sa inyo kaya gusto ko kayong iligtas. Huminga ng malalim ang matandang si Carrion. Napagtanto nitong tama nga ang sinasabi ng dalawang binata. Sige, ititipon ko ang mga tao ko. Kakausapin ko sila at kukumbinsihin. Pupunta ako sa gubat. Magiging lookout ako ron. Kapag nakita kong paparating na sila, babalik agad ako ha. Tumakbo na agad si Jojo paalis, habang si Benjo naman ay sumama kay Mang Carrion. Makalipas lang ang ilang minuto, napagsama-sama na ng matanda ang kapwa nito aswang. Ipiniliwanag nila ang mga detalye. Pero sadyang hindi lahat ay sang-ayon sa kanilang pag-alis. Alam kong mahirap para sa inyo na iwan ang baryo na minahal natin. Ang iba sa inyo ay dito na tumanda at nagkaanak. Ang iba sa inyo ay dito na nagkaanak at dito na tumanda. Kagaya nyo, mahal ko rin naman ang baryong ito. Pero sa puntong ito, mas mahal ko ang mga buhay ninyo. Kaya naman, bilang namumuno sa inyo,
nais ko makipagkaisa kayo sa gagawin natin pag-alis. Hindi natin pwedeng labanan ng mga manunugis. Hanggat maaari, ayaw ko na mga may masasaktan at mamamatay sa atin. Itong sinasabi ko lang ang pinakamabisang solusyon para maging payapa ang buhay natin. Ngayon, ihanda nyo na ang mga dalahin ninyo. Habang wala pa sila, ay aalis tayo ngayong gabi. Bilisan nyo na! Nagbulong-bulungan ng mga aswang. Ang iba ay nagsikilos na, habang ang iba naman ay nanatili pa rin nakatayo at nakaharap sa kanila. May ilan na nagsasabing mas mainam ng lumaban at mamatay kaysa lisanin ng Baryo Urdaneta. Talagang nagmamatigas ang iba, at dito nahirapan si Mang Carrion. Mga kasama, pakinggan nyo ako. Hindi na bilang pinuno kundi bilang isang kapwa-aswang na may parehong layunin gaya ninyo. Ano ba ang layunin natin? Di ba magkaroon ng payapang buhay? Hindi natin makakamit yun kung lalabanan natin sila. Hindi pa rin nakikinig ang iba sa kanila. Kahit anong paliwanag ni Mang Carrion, ayaw pa rin nilang umalis. Tumagal na sila ng halos 15 minutong pakikipag-usap para lang kumbinsihin ang iba. Pero maya-maya lang, tumatakbong bumalik si Jojo sa kanila. Oh, bakit ba hindi pa kayo nakakalis? Babarating na sila. Papunta na sila rito. Mga kasama, kailangan na nating lisanin ang baryong ito. Nandiyan na ang mga manunugis. Bilisan na po ninyo. Mang Carrion, natatanong ko na yung liwanag nila. Nakikiusap naman ako sa inyo. Sige na, sumama na kayo sa amin. Huwag na natin kalabanin ng mga manunugis. Pero kahit hanggang sa mga sandaling yon, hindi pa rin talaga nakikinig ang mga kasamahan ni Mang Carrion. Wala na silang nagawa ng tuluyan ng makalapit ang mga manunugis sa Baryo Urdanete. Sa puntong ito, nagkaharap-harap na silang lahat. Nagtataka ang mga manunugis kung ano ang ginagawa ni Benjo at Jojo. Maging ang ama rin ni Benjo na hindi niya alam ay sumama pala. Pagtingin ni Benjo sa mga kapwa-aswang ni Mang Carrion, nakita niyang masama ang tingin ng mga yon sa manunugis. Maintindihan kung bakit narito ang anak mo, Mang Douglas. Pero base sa pagkakaunawa ko mukhang kilala niya ang matandang ito. Ngayon, sabihin mo sa amin kung anong ginagawa mo rito. Benjo, bakit ka nandito? Hindi mo ba alam na mga aswang ang mga yang nasa harapan mo? Tay, kaya ako nandito kasi alam kong aswang sila. Ha? Ano ang pinagsasabi mo? Makinig kayo. Ako na ang magsasalita para sa kanila. Sandali. Magsasalita para sa mga aswang na yan? Magsasalita para saan? Nakilala ko si Mang Carrion sa kagubatan. Nalaman kong aswang siya at dinala niya ako dito. Kaming dalawa ng kapatid ko na si Benoy. Pero hindi nila kami sinaktan. Nakita ko kung paano sila mamuhay. Hindi sila gaya ng ibang aswang. Dito! Itinuro ng isang aswang ang mga kasama niya. Tapos sasabihin mo, hindi sila masasama? Nakakalimutan mo na bang may mga pinatay silang tao? Hindi sila ang pumatay nun. May ibang aswang din na masasama. At hindi sila parte nun. Sa katunayan, tinutugis din nila ang mga aswang na yon. Pero sila, mabubuti sila. Sinubukan nilang mamuhay ng pangkaraniwan. Wala silang sinasaktan. Hindi sila kumakain ng tao. Ni dugo ng tao. Hindi nila tinitikman. Ay, maniwala kayo sa akin. Kahit si Benoy alam ito. Hindi sila masasama. Totoo po sinasabi ni Benjo. Kahit ako rin nung una, hindi ako makapaniwala. Pero minsan na rin kaming iniligtas ni Mang Carrion laban sa mga kapwa niya aswang. Kaya naman, nasisiguro namin na kakaiba sila sa mga nakasanayan natin. Paano ka nakakasiguro na mabubuting aswang ang mga ito? Gaano mo siya kakilala? Ako ba? Hindi ikaw. Itong anak ni Mang Douglas. Kailan ko lang sila nakilala. Pero nararamdaman kong talagang hindi sila masama. Una pa lang, alam ko na. Kasi kung masasama sila, dapat hindi na kami nakalabas ng buhay ng kapatid ko. Pinono, may punto sinasabi niya. Hindi sa kinakampihan ko ang anak ko pero paano kung hindi pala ang mga aswang na ito ang tunay nating kalaban? Matagal na kaming nanahimik. Pero
Ang mga masasamang aswang ang tumutugis ng pangalan namin. Malakas ang loob nilang gumawa ng masasama dahil pwedeng-pwede nila kaming ituro. Maniwala kayo sa amin, hindi kami masasama. Walang masasamang aswang dito. Lahat kami ay mabubuti na. Ang gusto lang naman namin ay mabuhay na gaya ng normal na tao. Hindi pa rin ako kumbinsido na mabubuti kayong aswang. Isa pa, hindi ko kayang maniwala agad sa salita ng mga nilalang na alam kong maraming pinahirapan at pinatay. Sinasabi mo bang walang saysay ang usapan na ito? Magkakaroon lang to ng saysay kapag naituro nyo sa amin kung nasaan ang sinasabi nyo masasamang aswang. Ikinalulungkot ko pero maging kami ay hindi pa rin namin alam. Ilang taon na namin silang tinutugis pero masyado silang mailap. O baka naman ayaw nyo lang talagang ituro kasi wala naman kayo maituturo. Dahil ang mga aswang na dapat talaga naming paslangin, walang iba kundi kayo. Sa sinabing ito ni Donnie ay nagalit ang mga kasamahan ni Mang Carrion. Nagsimulang umangil ang mga yon, pero pinakalma sila ni Mang Carrion. Mga kasama, binahong kayo. Hindi tayo narito para makipagpatayan sa mga manunugis. Narito tayo para patunayan na hindi tayo masasama. Bakit ba kasi hindi nyo man lang magawang maniwala kahit na kaunti? Kung masasama silang aswang, kanina pa sana nagkagulo dito. Hindi nyo na ba naisip ang bagay na yon? Bagito ka pa talaga mag-isip. Tama ang sinabi ng tatay mo. Masyado kang mabait kaya madali ka lang malinlang. Wala kang alam na ang mga aswang ay magagaling manlinlang ng tao. Kahit na kailan, walang aswang na pinanganak na mabuti. Kaya hindi ka dapat maniniwala sa kanila. Yun ang akala nyo! Kasi ang pinaniniwalaan mo lang naman ay mga kasabihan na matatanda na habang buhay na bumibilog sa pananaw mo. Hindi mo kasi naranasan makihalubilo sa kanila eh. Kaya hindi ka talaga naniniwala. Tama ka. Hindi ko naranasan. Kaya yun ang dahilan kaya malabong makumbinsin niyo ako. Mang Douglas, itabi mo ang anak mo. Pati na rin tong kaibigan niya. Dahil kung hindi... Pinuno, baka naman pwedeng bigyan natin sila ng konsiderasyon. Maraming pinaslang na inosente yung mga aswang. Kaya wala rin tayong dapat pagbigyan. Kapag pinagbigyan natin sila, para na rin nating sinabi na ayos lang na namatay ang mga biktima. Maayos ka nga ng mga sinasabi mo. Nagsasabi naman kami ng totoo eh. Anak, wala na tayong magagawa. Pero hindi ako papayag na. Teka, iho, ayos lang kami. Sige na, sumama ka na sa ama mo. Papatunayan namin hindi kami masasama. Kung gusto nyo kaming paslagin, gawin nyo. Pero mananatili lang kaming nakatayo rito at wala kaming gagawin. Mga kasama, ito na lang ang tanging paraan para patunayan sa kanilang hindi tayo masasama. Hindi pa natapos magsalita ang matandang si Carrion nang nauna ng kumilos sa mga kasamahan nito. Ang iba'y lumundag, ang iba naman ay gumapang patungo sa mga manunugis. Sa puntong ito, tuluyan ang walang nagawa si Benjo sa sitwasyon. Hinila na lamang siya ni Mang Douglas patungo sa gilid. Habang nakakapatayan ng mga aswang, na natiling nakatayo ang matandang si Carrion sa gitna. Wala itong ginagawa. Seryoso ang mukha nito. At kahit unti-unting namamatay ang kanyang mga kasama, nanindigan ito para patunayan na may mga aswang talagang mabubuti. Parang dinudurog ang puso ni Benjo noong mga sandaling yon. Nakikita niyang tumutulo ang luha ni Mang Carrion habang nakikitang pinapaslang lang ang mga kasamahan. Gustong tumakbo ni Benjo para kunin ang matanda. Pero pinipigilan siya ni Mang Douglas. Huwag niyo akong pigilan! Ililigtas ko si Mang Carrion! Wala na tayong magagawa, anak. Mamamatay ka rin kapag nakialam ka pa. Wala akong pakialam! Nagawang makawala ni Benjo sa pagkakahawak sa kanya ng dalawa. Mabilis siyang tumayo at niyakap ang matandang aswang. Hinarangan niya ang katawan nito. At sa puntong ito, tila nakaramdam ng inggit si Mang Douglas. Nakikita niya kasi kung gaano kahalaga para sa binata ang matandang yon. Pero kahit na ganun, hindi niya magawang sisihin si Benjo. Naiintindihan niya kung sa iba mas nararamdaman ng binata ang pagmamahal ng isang ama. Marami siyang pagkukulang at hindi yun madaling mapupunan. Ang tanging magagawa na lamang ni Douglas ay suportahan ang anak sa mga ginagawa nito.
Ano ba ginagawa mo, Benjo? Umalis ka rito at mapapahamak ka. Hindi ako papayag na mamatay kayo. Kailangan nila muna akong unahin. Ay, isa pa. Ano bang ginagawa mo, Benjo? Umalis ka dito at mapapahamak ka. Hindi ako papayag na mamatay kayo. Kailangan nila muna akong unahin. Benjo, umalis ka na. Hindi ka namin hayaang mamatay, tanda. Tay? Mahalaga na rin sa akin kung anong mahalaga sa iyo, Benjo. Kaya sasamahan kita. Habang patuloy pa rin ang patayan, nakaharang ang mag-ama sa matandang si Carrion. Hindi nila ito inaalisan kahit pa sinasabihan na sila ni Donnie. Pinagtataksilan mo ang samahan, Mang Douglas! Umalis ka dyan! Kung pagtataksil sa samahan ang siyang poprotekta sa lahat ng mahalaga para sa anak ko, masaya akong magtataksil. Pasensya ka na, Pinuno. Pero sa ngayon, si Benjo ang pipiliin ko. Naririnig mo ba sinasabi mo? Hindi mo ba nakikita ang nangyayari? Pinapatay ng mga aswang dito ang kasamaan natin. Dahil inisgahan niyo sila at hindi niyo pinakinggan. Dahil mahirap silang paniwalaan. Ininsulto niyo sila eh. Ininsulto niyo ang moralidad nila. Hindi naman naatake ang mga aswang dito eh. Kung hindi niyo sinabing likas na masama sila, binastos niyo ang lahat ng pagsisikap nilang mamuhay ng mabuting nilalang. Kahit ano pang sabihin ninyo, hindi na natin mababago ang sitwasyon. Nagsimula na ang gulo. Ngayon, mamili ka, Mang Douglas. Mabubuhay ka kasama namin o mamamatay ka kasama ng anak mo? Hindi ko na kailangan sagutin yan. Dahil kahit na kailan, anak ang inuuna ng magulang kumpara sa iba. Sa puntong ito, ramdam na ramdam ni Benjo kung gaano siya kamahal ng kanyang ama. Hindi niya inakala na darating ang sandali na maririnig niya yon mula sa kanyang tatay. Bagay na nakapagpagaan ng kanyang kalooban. Kung ganon, wala na akong magagawa kundi sama ka sa mga itinuturing kong alay! Hindi na nakapagsalita pa si Donnie nang sapakin na ito ni Jojo sa batok. Nawalan agad ng malay si Donnie. Sinamantala na nila ang pagkakataong yon. Habang nakikipaglaban pa ang mga manunugis, itinakas na nila si Mang Carrion. Itinakbo nila ang matanda. Pumunta sila ng kagubatan at nang makalayo na sila roon, ay saka lamang sila tumigil. Hindi ko sila dapat iniwan. Nasa labanan sila habang ako'y tumatakas. Ang mga iniwan mo ay mga siguradong mamamatay na. Nakita mo naman ang sitwasyon. Kitang-kita na di magtatagal, mamamatay na rin sila. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan na yon ang kapalit ng pagiging padalos-dalos nila. Ikaw, tanda, kailangan mong mabuhay. Meron ka pang mga kasama na nakatakas. Sila ang isipin mo dahil kailangan kanila. Hindi kita kilala pero dahil sa anak ko, naniniwala akong mabuti kang aswang. Tila natauhan na matandang si Carrion sa sinabing yon ni Mang Douglas. Umupo na muna sila sa gilid para magpahinga. Sugatan na rin kasi ang paa ni Benjo at Jojo. Tay, maraming salamat ah. Salamat kasi kinampihan niyo ako. Ibang Douglas na kasi ito, anak. Hindi na ito ang dating tatay mo na walang pakialam. Ngayon, mas lalo na kitang nakilala bilang anak ko. Lahat gagawin ko para makabawi sa lahat ng mga pagkukulang ko sa iyo. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit mabuting tao itong si Benjo. Hindi ako naging mabuting ama noon. Ngayon lang ako nagiging matinong ama. Kaya huwag kang bumilib sa akin. Ano nang gagawin natin ngayon? Mas kailangan nating paghandaan ang mga susunod na mga mangyayari. Bakit po? Ano po ba mangyayari? Sigurado akong nakamasidlang ang mga tunay na kalaban. Kung nakita nilang nagkagulo ang mga mabubuting aswang at mga manunugis, magkakataon na yon para sa kanila na umatake. Lalo na't alam naman nating meron ding mga nabawas sa mga manunugis. Higit sa lahat ano? Walang nagbabantay ngayon sa baryo ninyo. Tumayo na naman ang balahibo ni Benjo sa sinabing yon ng matandang aswang. Ang unang pumasok sa isipan ni Benjo ay ang kanyang kapatid at si Aling Wanda. Ang masasamang aswang ay pinamumunuan ng babaeng si Miralda, anak ng dating supremo ng mga aswang na napaslang namin noong araw. Nagiganti siya sa lahat. Wala siyang pinipili. Basta't alam niyang makakahadlang sa kanyang mga nais gawin,
ay papatayin niya. Wala na tayong oras. Kailangan natin puntahan ang baryo namin. Mang Karyon, hindi ka nasasama ha? Hanapin mo ang mga kasamahan mong nakatakas at lumayo na kayo sa gulo. Hindi. Tutulong ako sa laban. Hindi pwedeng wala kong gawin lalo na't alam kong aatake ang grupo ni Meralda. Kung nasaan man ang mga kasamahan ko, alam kong mas pipiliin nila ang tahimik na buhay. Kaya nakakasiguro akong nasa maayos na silang kalagayan. Sigurado po ba kayong sasama kayo? Baka mapahamak lang kayo. Binigyan niyo ako ng pangalawang pagkakataon na mabuhay. Hindi ko sasayangin ang buhay ko sa wala lang. Huwag kayong mag-alala. Kahit na matanda na ako, isa pa rin naman akong aswang. Kaya tayo na. Pumunta na tayo sa baryo ninyo. Bawat segundo ay mahalaga sa kanila nung oras na yon, kaya dali-dali silang lumarga. Makalipas lang ang ilang minuto, narating na rin nila ang baryo. Wala pang mga aswang, pero nakabalik na rin ang mga manunugis. Palihim silang pumasok sa baryo. Maingat nilang tinungo ang bahay ni Aling Wanda. Maswerteng hindi sila nakita ng mga manunugis nang makarating na rin sila roon. Pambihira! Bakit ngayon lang kayo? Itiko mo muna ang bibig mo dahil baka may makarinig sa'yo sa labas. Aling Wanda, saka na po kami magpapaliwanag. Jojo, pre, pwede bang ilayo mo si Benoy at si Aling Wanda rito? Sige pre, walang problema. Bakit? Ano po nangyayari? Saka ka na magtanong anak, wala na kaming oras. Sige na Jojo, mag-iingat kayo. Nako, bahala kayo. Tara na. Jojo, dali mo kami kung saan niyo gusto. Ligtas na nakaalis ang tatlo. Ang naiwan na lamang ay si Benjo at ang dalawang matandang lalaki na si Mang Douglas at Mang Karyon. Mabuti naman at nakaalis na sila. Bakit po? Nararamdaman ko na sila. Ang amoy ng mga kalaban. Ang presensya ni Meralda. Kumuha na lamang din ng itak si Benjo. Kinakabahan na siya sa mga sandaling ito. Wala siyang kaalam-alam sa pakikipaglaban. Basta ang tanging nasa isip niya lang sa mga sandaling ito ay makatulong. Nanatili lamang sila sa bakuran ni Aling Wanda. Naghihintay lamang sila sa mga maaaring mangyari. Kung ano man ang mangyayari sa gabing ito, Benjo, piliin mong mabuhay, ha? Kailangan ka ng kapatid mo. Huwag ka magsalita ng ganyan, Tay. Para ka namang namamaalam eh. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Kaya hanggat maaga pa, mas maganda nang nagsasabi na ako. Huwag kayong mag-alala. Walang mamamatay sa inyong dalawa. Nagsimula ng mabalot ng pangamba nang sandali silang makarinig ng mga hiyawan ng mga masasamang aswang. Sa puntong ito, naalarma na ang mga residente. Sigawan at iyakan na ang maririnig. Masakit man sa kalooban ni Benjo pero wala na silang magagawa. Wala na silang oras para abisuhan ng mga tao. Lalo na't hinahanap din sila ng mga manunugis. Hindi nagtagal, nagsimula na ang kaguluhan. Nakikipaglaban na ang ilang manunugis sa mga aswang. Sa puntong ito, lumabas na rin sila ng bakuran. Nakita na lamang ng mag-ama si Mang Karyon na nagbago na ng anyo. Humaba ang mga kuko nito. Kumulubot lalo ang muka at lumabas ang mahaba ring pangil. Mag-iingat kayo. Sige na, mauna na ako. Nawindang silang dalawa nang makita si Mang Karyon na lumundag patungo sa itaas ng bubungan. Sige na, kailangan na rin nating lumaban para sa baryong ito, para sa kapatid mo. Ipangako niyo sa akin na hindi kayo mamamatay, Tay, ah. Ngumiti na lamang si Mang Douglas. Hindi na ito nakasagot nang may dumating na aswang sa harapan nila. Dalawang aswang na mababangis, naglalaway at parang gutom na gutom. Huwag ka matakot, kasama mo ako, kaya natin to. Medyo may natutunan naman ako sa pagiging manunugis eh. Bakit po kayo natawa? Naalarma na ang mag-ama nang biglang umatake ang dalawang aswang. Buti na lang ay naunang humarap si Mang Douglas doon. Pinagtatataga ni Mang Douglas ang aswang na malapit sa kanya. Dahil doon, nilakasan na rin ni Benjo ang kanyang loob. Inatake niya rin ang isang aswang. Dalawa na silang mag-amang nakikipagsabayan.
Medyo natigilan ng dalawang aswang nang makitang tila hindi malang natatakot ang dalawa. Ano? Tumigil yata kayo. Tay naman huwag yun ang asarin. Kapag kaharap mo sila, hindi ka dapat nagpapakita ng kahit na anong takot. Mas lumalakas sila kapag umihina ka. Ganun po ba? Di sige. Hoy! Sira ulo! Nauna nang umatake si Benjo at sa ginawa niyang yon, tinamaan niya ang isang aswang. Bumulagta agad yon dahil sa mismong bunbuna na dali. Hindi pa nakontento si Benjo. Agad niyang nilapitan ng isa pang natitira. Tatakas pa sana yon, pero tinamaan ni Benjo sa balakang. Nang mapadapa ito ay tinaga niya yun ulit sa ulo. Nangisay-ngisay pa ang aswang bago ito malagutan ng hininga. Tay, ayos po ba yon? Mahusay ka naman pala. Pagtapos ng laban na to, gagawa tayo ng bagong grupo ng manunugis, ha? Matapos yun, ay tumungo na rin sila sa mga nagkakagulo. Naabutan pa nila si Donnie roon kasama ang mga ibang manunugis. Nandito na pala. Mamaya ka na magmaktol, Pinuno. Unahin na muna natin ang mga aswang. Tingnan nyo! Nawindang ang mga manunugis na makita nilang naglalaban-laban ng mga aswang. Dumating din kasi ang mga kasamahan ni Mang Carrion at sa mga sandaling ito, katapat na rin ni Mang Carrion ang dalagang aswang na si Miralda. At kitang-kita nilang lahat kung gaano kalakas ang babaeng aswang. Pinuno, sapat na ba nakikita mo para masabing may mga mabubuti talagang aswang? Buisit! Mga kasama, tulungan natin ang mga aswang na mabubuti! Nagsimula na ang tunay na labanan, pero nakadako lang ang tingin ni Benjo at Mang Douglas sa laban ni Mang Carrion at Miralda. Nakita nilang nasa alanganing sitwasyon na matanda, kaya pumunta sila roon. Bakit kayo nandito? Doon kayo sa ibang aswang. Mapapahama kayo rito. Tutulungan po namin kayo. Huwag kang mag-alala. Huwag kang masyadong ma-pride. Kitang-kita namin na hindi mo siya kakayanin mag-isa. Kaya nandito rin ako. Tutulong ako laban sa babaeng yan. Pinuno! Saka na natin pag-usapan ng mga hindi pagkakaintindihan. Sa ngayon, kailangan natin magkaisa. Tumawa ng malakas ang babaeng si Miralda. Wala man lang nakikitang kahit na kaunting takot sa babae. Kaya naman, inihanda na rin nilang apat ang kanilang sarili. Hoy! Babae! Yan ang huling tawa mo! Mamili ka ngayong gabi sa papaanong paraan mo gusto mamatay. Brutal o casual? Hindi nakakapagsalita si Miralda. Tila napahiya ang binatang si Donnie. Maya-maya lang, lumusob na rin sa kanila ang babaeng aswang. Malakas ang aswang na ito. Sinubukan pa itong harangan ni Mang Carrion, pero binalibag lamang ito ni Miralda. Sumunod namang umatake si Donnie. Gamit ang lahat ng kaalaman ng binata, buong tapang nitong sinabayaan ng babaeng aswang. Nagawa nitong tamaan ng dalaga sa muka, dahilan para lalong manggigil ang babaeng aswang. Sa sunod nitong atake, nahawakan na nito si Donnie sa liig. Itinaas nito ang binata habang maigpit ang pagkakasakal nito. Nung mga sandaling yon, hindi na rin nagsayang pa ng oras sa matandang si Douglas. Agad itong lumapit at tinaga nito ang babaeng aswang sa likuran. Nabitiwan ni Miralda si Donnie. Masama ang tingin itong lumingon kay Mang Douglas. Sa puntong yon, alam na ni Benjo na ang kanyang ama na ang isusunod. Kaya bago pa makalapit si Miralda, tumakbo ng mabilis si Benjo. Hinawakan niya ang kanyang ama. Agad niyang hinagupit ng itak ang babaeng si Miralda. Tinamaan niya yon sa dibdib. Nasira ang damit nito at nanlaki ang mga mata ni Benjo sa kanyang nakita. Pero agad siyang natauhan nang makita niyang nanggagalaiti si Miralda. Unti-unti siyang napaatras. Ramdam niyang yun na ang huling sandali ng kanyang buhay. Hinigpitan niya ang hawak sa itak. Napapalunok siya ng laway. Sige, lumapit ka. Akala mo natatakot ako sa'yo? Galit na galit si Miralda nang umatake ito. Sinapak nito ang binatang si Benjo at sa sobrang lakas ng suntok, tila umikot ang mundo ng binata. Nabasag pa ang dalawa niyang ngipin. Benjo! Muling tumakbo si Mang Douglas.
Sinubukan niyang harangan ng kanyang anak. Tinaga niya ang dalaga pero sinubukan niyang iligtas ang kanyang anak. Tinaga niyang dalaga pero hinawakan lang nito ang kanyang kamay. Maigpit ang pagkakahawak hanggang sa mabitiwan na niya ang itak. Humaba ang pangil ng dalaga. Akmang kakagatin na nito si Mang Douglas pero nakabalik na rin si Mang Carrion. Binangga nito si Miralda. Pinagkakakalmot ni Mang Carrion ng babae hanggang sa maligo na yon sa sariling dugo. Pero kahit na ganon, mas lalo lang lumakas ang babaeng aswang. Tumalsik na naman si Mang Carrion. Pinagkakakalmot din ito ni Miralda kaya hindi na rin ito nakatayo. Si Donnie naman binugbog din ni Miralda. Pagkatapos noon, pinukulan na naman ng tingin ni Miralda si Benjo at parabang si Benjo talaga ang gusto nitong unahin na paslangin. Lumundag ito patungo sa harapan ni Benjo. Nang tangkain na naman ni Mang Douglas na iligtas ang kanyang anak, sinipa lang ulit siya ni Miralda. Buong tapang naman na hinataw ni Benjo ng itak niya ang kaharap. Pero naagaw sa kanya ni Miralda ang itak niya. Winasak ng babaeng aswang ang damit ni Benjo. Tumingin yun sa kanyang katawan. Nagtataka si Benjo kung anong nangyayari. Bigla na lamang kasing kumalma ang babaeng aswang. Napansin din yun nila Mang Douglas. Anong ginawa mo? Sumenya sa kanya si Donnie. Sinasabi sa kanya ni Donnie na tila natitipuan siya ng babaeng aswang. Kaya naman agad ding nakaisip ng paraan si Donnie. Para mas lalong mawala sa wisyo ang babaeng aswang, dahan-dahan na rin inalis ni Benjo ang kanyang pantalon. Nakabrief na lamang siya nung mga oras na yon. At dahil sa kanyang ginawa, nanlaki ang mga mata ng babae. Ano bang gusto mo? Katawan ko? Sige, ibibigay ko to sa'yo. Huwag mo lang silang saktan. Napalunok ng laway ang dalagang si Miralda. Nang sumenyas na si Donnie kay Mang Douglas, agad-agad na tumakbo si Mang Douglas palapit sa aswang. Tinaga niya yun sa leeg. Nang bumaon ng itak, binuhos naman ni Mang Carrion ang lahat ng kanyang lakas. Lumapit ito kay Miralda. Pinihit niya ang leeg nito. Hindi pa sila nakontento, ipinukol naman ni Donnie ang itak nito patungo sa babae. Tumama ang itak sa dibdib nito. Marahang napatras ang dalaga. Magbabago pa sana ito ng anyo nang tuluyan na itong bumagsak sa lapag. Agad-agad namang ibinalik ni Benjo ang kanyang mga suot. Natatawa na lang si Mang Douglas sa ginawa nilang paraan para matalo lamang ang malakas na aswang na si Miralda. Nasaktan pa tayong lahat. Katawan mo lang pala ang susi sa lahat, anak. Wala kasi akong abs kaya ayaw sa akin eh. Maraming salamat sa inyo. Sa wakas, makakapagpahinga na rin ako. Mabilis na nilapitan ni Benjo at Mang Douglas sa matandang si Carrion. Inalalayan nila itong makaupo. Maraming sugat ang natamo nito sa katawan. Lantang-lantang na rin at nauubos na rin ang lakas. Hindi ka pwedeng mamatay. Buhay pa ang mga kasama nyo. Ang mabuti pa, dali natin siya sa kampo ng mga manunugis. May mga magagamot doon. Uy, akong pinuno doon. Iiwan niyo ako? Ay, oo nga pala. Benjo, ikaw ang bumuhat sa kanya. Ako naman dito kay Pinuno. Naggamot naman si Mang Carrion at Donnie ng mga sandaling yon. Natalo na rin nila ang mga aswang. Marami ang sugatan pero maswerteng wala namang nasawi sa kanilang hanay. Dahil sa mga nangyari, napatunayan na ni Mang Carrion na kayang maging mabuti ng mga aswang. Napatunayan na rin nilang hindi lahat ng aswang ay masasama. Ilang araw matapos ang labanan, opisyal nang kinilala ng mga manunugis ang kabutihan ng samahan nila Mang Carrion. Binigyan sila ng kalayaan na mabuhay ng payapa. Mula noon, naging kaagapay na ng mga manunugis sa mga mabubuting aswang. Nagkaroon ng kasunduan na magtutulungan sila sa oras na may mga kampo na naman ng kadiliman. Lahat ng iyon ay nangyari dahil sa paniniwala ni Benjo kay Mang Carrion. At dahil na rin sa suporta na ibinigay ni Mang Douglas. Siyempre, hindi rin pahuhuli ang lahat ng ginawa ni Jojo at ng iba pang tumulong para makamit nila ang kapayapaan. Masaya nang namumuhay ngayon ang pamilya ni Benjo.
Mas lalong naging matibay ang samahan nila ni Mang Douglas dahil sa mga nangyari. Mas nararamdaman na rin ni Benjo na sa bawat araw na daraan, meron silang ama na maaari nilang masandalan. Wakas. Paglalako ng Sampaguita ang ginawang hanap buhay na